Ang kwentong ito ay nagaganap sa isang mundo na may pambihirang sining, isang sining na kayang bigyang buhay ang mga ipinipinta. Ginagamit ng sining na ito ang internal energy para bigyang buhay ang mga larawang ginawa gamit ang brush. Parehong nakabuo ng kani-kanilang fighting style ang orthodox at unorthodox factions gamit ang teknik na ito. Ang nakakatuwa, nakakaapekto rin ang klase ng materyales na ginagamit sa paggawa ng brush sa anyo ng martial arts na nabubuo. Kapag ginamit sa laban, pwedeng maging ibang-iba ang parehong teknik depende sa brush at pamamaraang ginagamit. Dahil sa napakaraming teknik at kapangyarihang nagsasama-sama sa mundong iyon, nakilala ang lugar na iyon ng lahat bilang painting forest. Sa gitna ng isang arena, dalawang makapangyarihang mandirigma ang magkaharap. Pinuri ng lalaking mandirigma ang kakayahan ng kalaban niya, pero binalaan din niya itong hindi magtatagal ang depensang umaasa lang sa mahinang painting. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ng lalaki ang brush niya at naghanda ng umatake. Dahil sa sinabi nito, ninas ang babaeng mandirigma. Nangako siyang susunugan niya ang buong kay-abangan ng kalaban hanggang sa wala nang matira kahit bakas nito. Pagkatapos, sinimulan niyang igalaw ang brush niya. Unti-unting nabuo sa harapan niya ang isang nagliliyab na lotus. Kasabay nito, mabilis na sumugod ang kalaban niya habang pinakakawalan ang chainsword attack nito. Hindi umatras ang babae, agad siyang gumanti gamit ang Fire Lotus Explosion Technique, isa sa mga teknik ng Heavenly Dragon Imperial Family. Sabay na nagbanggaan ng buong lakas ang dalawang mapaminsalang atake. Isang napakalaking pagsabog ng apoy ang agad na naganap sa gitna ng arena. Nagsigawan sa tuwa ang mga manunood na pumuno sa napakalaking arena. Para sa kanila, napakaganda ng laban na iyon at bihira silang makasaksi ng ganitong tanawin. Sa gitna ng mga manunood, may isang binatang buong paghanga na nakamasid sa laban. Isa lang siyang ordinaryong servant, pero hindi maalis ang mga mata niya sa laban sa harapan niya. Para sa kanya, parang hindi kapani-paniwala ang nangyayari kaya hindi niya magawang ibaling ang tingin niya. Sinimulan ng binata na pagmasdan ang mga teknik na ginagamit ng dalawang mandirigma. Ayon sa obserbasyon niya, pinagsasama ng red circle art ang kulay at tubig para lumikha ng napakamapanganib na apoy. Sa kabilang banda, napansin din niya ang matalas at tuyong line style ng kalaban nito. Sobrang namangha siya nang makita ng ganito kalapit ang isang pambihirang teknik. Para sa binata, ang Dragon and Phoenix Gathering ang pinakamagandang lugar para seryosong matuto. Nagsimula pa niyang isipin ang sarili niyang kinabukasan. Balang araw, gusto niyang maging isang mahusay na painter at maipakita ang sarili niyang mga obra sa napakagandang entabladong pinapanood niya ngayon. Pero biglang naputol ang kanyang pag-iisip. May isang lalaking galit na sumigaw at tinanong kung ano ang ginagawa ng tamad na servant na iyon. Nakapako lang sa kinatatayuan ng binata habang nanunood ng laban. Pagkatapos, galit na hiningi ng lalaki ang paliwanag kung bakit mas pinili niyang manood ng laban kaysa maghain ng tsaa. Agad na natauhan ang binata. Humingi siya ng tawad at nagmamadaling inihain ang inuming hinihingi. Pero patuloy pa rin siyang pinagalitan ng lalaki at tinawag na inutil na tanga. Napabuntong hininga na lang ang binata. Nalungkot siya dahil naman sa sobrang pagkalunod niya sa sarili niyang mga pantasya, nakalimutan na naman niya ang trabaho niya. Hindi kalayuan doon, isang mahalagang elder ang nakikipag-usap sa isang binata. Tinanong ng elder kung maayos bang pinanood ng batang disciple niya ang buong laban. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na sa susunod na taon, kailangan umakyat sa entabladong iyon ang young master. Para ipagtanggol ang karangalan ng kanilang imperial family. Ang nagsasalita ay ang patriarch ng Qian Huang family na si Huang Haienbeck. Binigyang diin niyang hindi siya pwedeng biguan ng young master. Ang binatang nasa harapan niya ay si Huang Hui. Sinabi ni Hui na lagi niyang tatandaan ang payo nito. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ng binatang dating servant. Nagulat siya dahil nakita niya nang malapitan ang isang taong ganoon kahalaga. Ang taong iyon ay si Huang Huiyui, ang tunay na heir ng pamilya na pinagsasaluhan ng buong Orthodox faction ang mga pag-asa nito. Dahil sa katayuan niya, natural lang na napakalaki ng inaasahan ng lahat sa kanya. At sa susunod na tournament, inaasahang maipapakita ni Hui ang mas kahangahangang painting art kaysa sa kahit sino. Nang makita ni Hui, nakaramdam ng kaunting inggit ang binata. Hindi dahil galit siya kay Hui, kundi dahil malaya nitong nagagamit ang painting art niya sa harap ng napakaraming tao.
Samantalang siya ay walang kahit anong pagkakataon para ipakita ang sarili niyang kakayahan. Mula sa kaibuturan ng puso niya, umaasa ang binata na magkaroon din siya ng painting art na maipapakita sa buong mundo. Nang gabing iyon, bumalik ang binata sa kanyang silid. Doon, mag-isa niyang ipinagdiwang ang saya niya matapos makita ang malaking tumpok ng mga larawang nagawa niya. Pero nang tingnan niyang muli ang mga gawa niya, naramdaman ni Muiong na masyado pa ring monotonous ang mga painting niya. Kaya nagpasya siyang gamitin bilang reference ang pressure ng brush na nakita niya mula sa isa sa mga mandirigma sa ika-4 na laban. Pero bago pa niya maipagpatuloy ang ginagawa niya, biglang may narinig siyang boses mula sa labas. Nagulat siya sa boses na iyon at inutusan siyang linisin agad ang study room ng young master. Agad sumagot si Muiong na gagawin niya iyon. Mabilis niyang itinago sa cabinet ang lahat ng painting. Pagkatapos, sinimulan niyang ayusin ang mga kasangkapang pinaglalagyan ng mga painting para bumalik sa maayos ang lahat. Matapos niyang ayusin ang buong silid, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Muiong. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan niyang linisin ang buong study room ng young master. Habang nagtatrabaho, biglang napansin ni Muiong ang isang brush. Kumikinang ito na parang puting jade. Agad niya itong nakilala. Ang brush pala ay isa sa mga treasured artifact ng pamilya. Nang makita ito ng malapitan, napaisip si Muiong kung ano kaya ang pakiramdam ng pagpipinta gamit ang ganoong bagay. Umasa pa siyang mabibigyan man lang siya ng pagkakataong magamit iyon kahit isang beses sa buong buhay niya. Pero bago pa siya makagawa ng kahit ano, muli siyang nakarinig ng malakas na boses mula sa labas. Nagbabala ang boses na iyon na wala ng gaanong oras ang young master. Agad na naisip ni Muiong na mula iyon sa elder ng pamilya. Kaya mabilis siyang nagtago sa likod ng pinto. Mula sa pinagtataguan niya, nagsimula siyang palihim na makinig sa usapan nila. Curious siya pero kinakabahan din. Lalo na't hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang galit ng elder. Hindi nagtagal, sinimulan ng Great Elder na suriin ang gawa ni Huey. Una niyang pinuri ang teknik at husay ni Huey sa pagpipinta. Pero ayon sa kanya, may isang malaking problema sa painting na iyon. Kulang sa creativity si Huey. Mataas ang boses ng elder nang sabihin niyang wala nang pinagkaiba ang gawa ni Huey sa isang perpektong kopya. Kung ipagpapatuloy ni Huey ang ganitong paraan, pagtatawanan lang siya sa Dragon and Phoenix Gathering. Pagkarinig nito, napayuko na lang si Huey. Nakaramdam siya ng guilt at pressure kaya humingi siya ng tawad sa kanyang guro. Napagtanto naman ng elder na nasobrahan siya. Natahimik siya sandali nang makita ang malungkot na ekspresyon ng kanyang disciple. Pagkatapos, humingi ng tawad ang elder sa pagiging masyadong mabagsik niya at inamin na nadala siya ng pagkainip niya. Pero mahinahong sumagot si Huey. Ayon sa kanya, hindi kailangang mag-alala ng kanyang guro tungkol doon. Pagkatapos, iminungkahi ng elder na tapusin na nila ang training para sa araw na iyon. Sumang-ayon naman si Huey. Samantala, habang nasa likod pa rin ng pinto si Muiong, patuloy niyang iniisip ang mga sinabi nila. Napaisip siya kung may mali nga ba talaga sa painting ng kanyang young master. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Muiong na umalis na ang lahat sa silid. Nagpasya siyang matiyagang maghintay sa labas ng pinto. Pero lalo lamang lumaki ang curiosity niya. Sa isip ni Muiong, gusto niyang malaman kung ano ang hitsura ng painting na ginawa ng young master. Matapos makasigurong ligtas na talaga ang paligid, dahan-dahang binuksan ni Muiong ang pinto. Palihim siyang pumasok sa study room. Hindi niya alam kung bakit pero biglang nakaramdam siya ng masamang kutob. Pakiramdam ni Muiong, baka mauwi sa malaking problema ang ginagawa niya ngayon. Tumingin siya sa buong silid. Matapos makasigurong wala na talaga ang lahat, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa mesa kung saan iniwan ang painting. Sa ibabaw ng mesa ay may painting ng malalaking alon na humahampas sa mga bundok. Pagkakita pa lang dito, agad na itinuring ni Muiong na napakahusay ng gawa. Para sa kanya, halos perpekto na ang painting. Pero nang pagmasdan niya ito ng mas mabuti, may ilang partikular na bahagi siyang napansin. Hindi niya agad inalis ang tingin niya. Sa halip, patuloy niyang sinuri ang painting ng mabuti. May ilang bahagi na medyo kakaiba. Mas nakakagulat pa, parang pamilyar kay Muiong ang mga brushstroke sa painting. Bigla siyang may napagtanto. Nakita na niya ng eksakto ang parehong brushstroke sa ibang lugar.
Napunta ang alaala niya sa mga librong nakatago sa library ng Huang family. Sa loob ng mga librong iyon, nakita na ni Muyong ang parehong brushstroke technique. Napagtanto niya na ang paggaya sa mga gawa ng ibang painter ay isa nga sa mga unang hakbang sa pag-aaral. Pero may malaking pagkakaiba sa gawa ni Hui. Hindi lang basta gumagamit ang painting ni Hui ng mga teknik na dati nang ginawa ng ibang tao. Ang gawa ni Hui ay parang perpektong kopya ng iba't ibang teknik na direktang kinuha mula sa mga librong pang-aral. Nang hawakan ni Muyong ang ibabaw ng papel, lalo siyang nakumbinsi na may kulang sa painting. Wala ni Katiting na personal na ekspresyon o damdamin ng painter ang naibuhos dito. Nagsimula tuloy mag-isip si Muyong. Kung siya ang nasa posisyon ng young master, paano niya ipipinta ang ganitong obra? Pero bago pa niya iyon mapag-isipan ng mabuti, biglang may narinig siyang boses mula sa likuran. Tinanong ng boses kung ano ang tingin ni Muyong sa painting. Halos mapatalon sa gulat si Muyong. Nang lumingon siya, sa kanya napagtantong nakatayo pala mismo sa harapan niya ang young master. Agad nagpanik si Muyong. Nauutol siya at hindi makapaniwalang nasa loob pa rin ng silid si Hui. Walang pag-aaksaya ng oras, agad siyang lumuhod sa sahig at nagmakaawang patawarin siya. Ipinaliwanag ni Muyong na akala niya ay wala ng tao sa silid. Humingi rin siya ng tawad dahil tiningnan niya ang painting ng walang pahintulot. Pero nanatiling kalmado si Hui. Muli niyang tinanong si Muyong at hiniling na sabihin nito ang opinyon niya tungkol sa painting bilang isang ordinaryong servant. Nanginginig pa rin si Muyong habang nakaluhod sa sahig. Para sa kanya, hindi dapat manggahas ang isang ordinaryong servant na husgahan ang obra ng kanyang master. Ipinaalala ni Hui na 10 taon nang nagtatrabaho para sa kanya si Muyong. Sa loob ng panahong iyon, napansin ni Hui ang mga nakasanayan ng kanyang servant. Tuwing may tournament, laging nagkukusa si Muyong na magtrabaho sa espesyal na lugar para sa mga importanteng bisita. Simple lang ang dahilan niya. Gusto niyang magkaroon ng pagkakataong mapanood ng mas malapitan ang mga laban. Napapansin din ni Hui na kumikislap ang mga mata ni Muyong tuwing sinusundan nito ang mga galaw ng mga mandirigma. Madalas din itong bamulong sa sarili at halatang interesado sa painting art. Pagkarinig ng lahat ng iyon, pinagpawisan ng malamig si Muyong. Ngayon lang niya napagtanto na napakadaling mapansin ng ibang tao ang hilig niya. Kinakabahang naghanap ng dahilan si Muyong. Sinabi niyang parang kusa na lang gumagalaw ang katawan niya. Pero hindi yun pinansin ni Hui. Taos puso niyang ipinaliwanag na gusto lang niyang marinig ang tapat na opinyon ng isang taong tunay na nagmamahal sa painting art. Dahil seryoso ang kanyang master, sa wakas ay tumigil na si Muyong sa pag-iwas. Humingi siya ng tawad sa pagiging mapangahas at nagpasya siyang sabihin ang simple niyang opinyon. Ayon kay Muyong, nang tingnan niya ang painting, pakiramdam niya ay hindi man lang makikita rito ang presensya ng young master. Nagulat si Hui sa sagot na iyon. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Muyong nang sabihin nitong hindi niya makita ang sarili niya sa loob ng painting. Ipinaliwanag ni Muyong na hindi niya maramdaman ang tunay na intensyon o damdaming nasa likod ng larawan. Para sa kanya, kahit isang brushstroke lang sa papel ay dapat may tunay na layunin. Muli siyang tinanong ni Hui, hindi ba pwedeng ituring na layunin ang walang tigil na pagsisikap na maabot ang perpektong teknik? Pagkarinig sa tanong na iyon, lalo pang yumuko si Muyong. Una niyang pinuri ang teknik ng young master dahil talagang perpekto ito. Pero para sa kanya, hindi sapat ang teknik lang. Nagiging tunay na pag-aari ng isang tao ang painting kapag ibinuhos niya rito ang sarili niyang mga iniisip at nararamdaman. Hindi agad sumagot si Hui. Tahimik niyang pinakinggan ang lahat ng payo ni Muyong. Wala siyang pinalampas na kahit isang salita. Dahil sa mga sinabi nito, may napagtanto si Hui. Hindi posibleng manggaling sa isang ordinaryong servant ang ganitong mga salita. Matagal nang pinag-aaralan ni Muyong ang mundo ng painting art. Sa wakas, tinanggap ni Hui ang kritisismo. Pagkatapos, sinabi niyang kung talagang ganoon kalalim ang pag-unawa ni Muyong, malamang ay ganoon din ang layunin niya sa pagpipinta. Pagkarinig nito, agad nagpanik si Muyong. Sinubukan niyang tumawa na parang mali lang ang pagkakaintindi ni Hui sa sinabi niya. Mabilis niyang itinanggi ang lahat. Iginiit niyang hindi siya kailanman nagpinta ng kahit ano. Kinakabahang nagtanong ang binata, paano naman makakapag-aral ng martial painting art ang isang mababang uri na servant na gaya ko? Bahagyang ngumiti si Hui.
Pagkatapos, sinabi niyang kung talagang hindi kailanman nagpinta si Muyong, dapat ay walang mga nakatagong painting sa loob ng kanyang silid. Tahimik pa rin ang gabi sa labas ng malaking templo ng Imperial Family. Pero natigilan si Muyong sa kinatatayuan niya. Wala siyang magawang reaksyon nang mapagkanto niyang nabunyag na ang sikreto niya. Nagsimula siyang manginig. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang mga dati niyang painting dahil pakiramdam niya ay katapusan na ng buhay niya. Alam na alam niyang bilang isang servant, kinukolekta niya ang mga natirang pintura at papel na itinapon ng kanyang master para magamit niya sa palihim na pagpipinta. Isa itong mabigat na paglabag na pwedeng humantong sa parusang kamatayan. Habang mahigpit na yakap ni Muyong sa dibdib ang mga paborito niyang painting scroll, umiyak siya at nananaghoy sa sinapit niyang kapalaran. Pakiramdam niya, kailangan niyang wakasan ang buhay niya nang hindi man lang natutupad ang pinakamalaking pangarap na matagal niyang itinago. Pagkatapos, nagtanong si Huey, na ilabas na ba lahat ng painting. Nakaluhod pa rin si Muyong sa sahig. Sa takot, tumanggo lang siya at sinabing wala nang natitirang painting. Isa-isang sinimulang suriin ni Huey ang mga painting na inilatag ni Muyong sa sahig ng silid. Sa huli, napunta ang atensyon niya sa isang drawing ng isang nilalang na may pakpak na lumilipad sa ibabaw ng mga bundok. Sa background nito, may mga pabilog na pattern na pumupuno sa malaking bahagi ng larawan. Maingat na pinagmasdan ni Huey ang gawa. Para sa kanya, hindi pa ganoon kataas ang antas ng pagkakagawa ng painting. Pero napakahusay ng pagkakaayos ng mga brushstroke nito at maayos na nasunod ang mga pangunahing prinsipyo ng teknik. May isa pang bagay na mas nakakuha ng atensyon ni Huey. Napaka-unique ng drawing style nito. Ibang-iba ito sa mga teknik na itinuturo ng Orthodox faction. Pagkatapos, tumingin si Huey kay Muyong. Tinanong niya, ano ba talaga ang dahilan kung bakit palihim kang patuloy na nagpinta hanggang ngayon? Nahihiya si Muyong. Sinabi niyang baka masyadong mayabang pakinggan ang dahilan niya. Pero matapos mag-ipon ng lakas ng loob, inamin ni Muyong na ang pinakamalaking pangarap niya ay maging isang mahusay na painter sa painting forest ng Jiangho. Nagulat si Huey sa napakatapat na pag-amin na iyon. Tiningnan niya si Muyong at tinanong kung bakit pinili ng binata ang ganoon kahirap na landas. Pagkatapos, sinimulan ni Muyong na ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Nagsimula ang lahat nang sumali siya sa Huang clan at magtrabaho bilang isang ordinaryong servant. Doon unang nagkaroon ng pagkakataon si Muyong na mapanood ang isang martial painting art tournament. Para kay Muyong, kakaiba sa lahat ng naranasan niya ang makita ang mga painter na naglalaban. Pakiramdam niya, buong tapang na ipinapahayag ng mga painter ang pinakamalalim nilang hangarin sa buong mundo. Malalim pa ring nakaukit sa isip niya ang alaalang iyon. Sinabi ni Muyong na noong sandaling iyon, pakiramdam niya ay may sumabog sa loob ng dibdib niya. Ang damdaming iyon ang nagsindi ng passion niya para sa painting art. Kahit komportable naman ang buhay niya roon, pakiramdam ni Muyong ay may kulang pa rin. Parang sinusunod lang niya ang isang routine na itinakda na para sa kanya mula pa noong una. Patuloy na nakinig si Huey habang ikinukwento ni Muyong ang mga mahihirap na araw na ginugol niya sa paglilinis ng sahig ng templo. Tuwing nakikita niyang malayang lumilipad ang mga ibon sa langit, nakakaramdam siya ng matinding kagustuhang gawin din ang ginagawa ng mga iyon. Pero dahil sa buhay na kinalakihan niya, pakiramdam niya ay nakakulong siya. At dahil mismo sa damdaming iyon, nagpa siya si Muyong na kumilos. Gusto niyang mag-iwan ng sarili niyang bakas sa mundo sa pamamagitan ng mga painting niya. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng tunay na kahulugan ang buhay niya ayon sa gusto niya. Maingat na nakinig si Huey sa pag-amin ni Muyong. Nanatiling nakatuon ang tingin niya kay Muyong, na para bang pinag-iisipan niya ang bawat salitang sinabi nito. Sa unang pagkakataon, mukhang tunay na naintindihan ng young master ang laman ng puso ng servant na matagal ng palihim na nag-iingat ng malaking pangarap. Pagkatapos, ibinaling ni Huey ang tingin niya sa mga painting na nakakalat sa sahig. Nagsimula niyang makita ang napakadalisay na determinasyon sa bawat brushstroke na ginawa ni Muyong. Tinawag ni Huey ang pangalan ng kanyang servant. Agad, sumagot si Muyong habang magalang na nakayuko. Ipinaliwanag ng young master na karapat-dapat talaga sa mabigat na parusa ang ginawa ni Muyong. Pero inamin din ni Huey na nagbigay sa kanya ng napakalaking inspirasyon ang mga painting na iyon. Dahil doon, may ipinag-utos si Huey kay Muyong. Gusto niyang ipagpatuloy ng servant ang pagpipinta.
Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito kailangang gawin ni Muiong ng palihim. Magpapatuloy siyang magpinta bilang isang taong tutulong kay Hui sa kanyang training. Nangako rin si Hui na kung balang araw ay maging head of the family siya sa tulong ni Muiong, tuluyan niyang palalayain ang binata mula sa pagiging servant. Nanlaki agad ang mga mata ni Muiong. Napangangapa siya dahil hindi niya mapaniwalaan ang pangakong narinig niya. Habang nanginginig pa ang katawan niya, tinanong ni Muiong kung seryoso ba talaga ang young master sa sinabi nito. Matatag lang siyang tiningnan ni Hui. Sinigurado niyang hindi biro ang alok niya. Pagkarinig ng sagot na iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Muiong. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka talagang matupad ang pinakamalaking pangarap niya. Puno ng excitement na sumigaw si Muiong na ipipinta niya gamit ang lahat ng kakayahan niya. Pero agad siyang sinabihan ni Hui na hinaan ang boses niya. Mula noong araw na iyon, nagsimulang magbago ang buhay nilang dalawa. Ginugol nila ang mga gabi sa study room at nagtulungan sa pagbuo ng iba't ibang bagong painting techniques. Masigasig na nagbabahagi si Muiong ng iba't ibang creative ideas niya. Samantala, maingat na pinapakinggan ni Hui ang bawat suggestion at pinag-aaralan ang mga iyon ng mabuti. Nagsimula rin silang bumiyahe papunta sa Rocky Mountains para direktang pagmasdan at iguhit ang kalikasan. Sa gilid ng isang bangin, ipinakita ni Muiong ang iba't ibang detalye na napansin niya sa mga puno. Sinubukan naman ni Hui na ilagay sa papel ang lahat ng obserbasyong iyon. Sa ilalim ng papalubog na araw na nagbibigay liwanag sa kabundukan, patuloy silang nag-training at hinahasa ang kanilang kakayahan sa mundo ng art. Isang gabi, muli silang nagtagal ng sobra sa pagguhit. Sa huli, hindi na kinaya ni Muiong ang pagod niya. Nakakatulog siya sa ibabaw ng mesa. Nang makita iyon ni Hui, kinuha niya ang kanyang robe at ipinantakip sa katawan ni Muiong para protektahan ito sa lamig. Tahimik na tumayo ang young master at pinanood ang binatang nakatulog matapos magtrabaho ng buong araw. Makalipas ang ilang sandali, iniabot ni Hui ang kamay niya. Kinuha niya ang isa sa mga painting scroll na katatapos lang gawin ni Muiong bago ito nakatulog. Itinaas ni Hui ang papel patungo sa liwanag. Maingat niya itong pinag-aralan. Napunta ang atensyon ni Hui sa napaka-inobatibong brushstrokes nito. Mula sa painting na iyon, pakiramdam niya ay sa wakas ay nahanap na niya ang inspirasyong matagal na niyang hinahanap. Gagamitin niya ang inspirasyong iyon para bumuo ng bagong martial art technique. Makalipas ang 4 na taon, nagpatuloy ang kwento sa isang napakalaking imperial temple na nakatayo sa pagitan ng mga bundok. Maliwanag ang bughaw na langit sa ibabaw ng templo at kitang-kita ito ng lahat. Tumayo ang head of the family at ipinaalala na ang katayuan ng young master ay matutukoy sa pagsusulit na gaganapin sa araw na iyon. Ang huling desisyon ay ibabe sa kakayahan ni Hui na ipakita ang kanyang martial painting art sa harap ng buong pamilya at mga importanteng bisita. Isa-isang pumwesto ang mga elder at importanteng bisita. Handa silang maingat na pagmasdan ang bawat galaw ng young master. Kasama rin sa mga servant at guards na nanunood si Muiong. Sobrang kinakabahan siya. Makalipas ang 4 na taon, sa wakas ay masasaksihan na rin ni Muiong ng personal ang martial painting art ni Hui sa unang pagkakataon. Sa isip niya, iniisip niya kung nakatulong ba talaga kay young master ang lahat ng painting at ideyang ibinigay niya sa loob ng mga taon. Hindi nagtagal, pinag-isa ni Hui ang kanyang dalawang kamay para simulan ang teknik. Tumayo siya sa gitna ng courtyard at buong konsentrasyon niyang itinuon ang sarili niya. Kasabay nito, nagsimulang umikot ang malakas na hangin kasama ang energy na dumadaloy sa paligid ng kanyang katawan. Pinanood ni Muiong ang lahat habang pinipigilan ang paghinga niya. Curious siyang malaman kung anong klaseng painting art ang nagawa ni Hui na mamaster sa nakalipas na 4 na taon. Mahigpit na hinawakan ni Hui ang hawakan ng kanyang napakalaking brush. Pumwesto siya na parang handang umatake, puno ng kumpiyansa. Makalipas ang ilang sandali, unang beses niyang iwinasiwas sa hangin ang malaking brush. Mabilis at malakas ang galaw nito. Mula sa brush, biglang kumawala ang napakalaking bughaw na energy wave na kumalat sa buong arena. Hindi tumigil si Hui at patuloy na gumawa ng mabilis pero eksaktong mga galaw. Patuloy niyang kinokontrol ang bughaw na energy na lumalabas mula sa napakalaking brush niya sa gitna ng courtyard. Namangha ang mga manunood sa ipinakitang performance. May ilan pa sa kanila na nagsimulang magtanungan. Talaga bang
Resulta ng sariling development ni Huey ang teknik na ipinapakita niya. Lalo pang itinuon ni Huey ang kanyang konsentrasyon. Maliwanag na bughawang liwanag na lumalabas sa kanyang dalawang mata habang patuloy niyang kinokontrol ang energy sa paligid niya. Hindi maitago ng isang bisita ang paghanga niya. Sinabi niyang napakaganda raw makita na may taong nakakaabot sa ganoong level ng mastery sa ganoon kabata pang edad. Sa kabilang banda, direktang pinapanood ng head of the Huang clan na si Huang Haiyanbek ang performance. Halatang nagulat siya, pero halata ring nasiyahan sa ipinakita ni Huey. Biglang umalangaw-ngaw ang palakpakan sa buong arena. Lahat ay pinupuri ang kariktan at kagandahan ng martial painting art technique na kakapanood lang nila. Isa sa mga elder ang bumati pa kay Great Elder Hondo dahil sa matagumpay niyang paggabay sa young heir. Magalang na tinanggap ni Hondo ang pagbati at nagpasalamat sa head of the family. Pero sa loob-loob niya, sobrang nagulat siya. Paulit-ulit niyang iniisip kung kailan nagawang lumikha ni Huey ng ganoon kagandang painting. Sa gitna ng mga tao, pinapanood din ni Muyong ang performance. Punong-puno ng gulat ang mukha niya habang sinusundan ng mga mata niya ang iba't ibang anyo na nabubuo mula sa energy sa hangin. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Nakilala ni Muyong ang mga pattern na iyon. Ang unang teknik na ipinakita ni Huey ay ang White Moon Cloud Flow. Ginagaya ng teknik na iyon ang malambot at mahinahong galaw ng mga ulap. Pagkatapos, ipinakita ni Huey ang sumunod na teknik, ang Shattered Wave Galaxy. Sa pagkakataong ito, ang mga galaw nito ay parang mababangas na alon na humahampas sa mga bato. Hindi maalis ni Muyong ang tingin niya sa kanyang nakikita. Sa sobrang gulat niya, sa wakas ay napagtanto niyang lahat ng teknik na iyon ay galing sa mga painting na siya mismo ang gumawa. Samantala, pinuri ng head of the family ang originality ng gawa. Tinanong niya si Huey kung saan nakuha ng young master ang inspirasyon para makalikha ng isang bagay na ganoon kasariwa at kakaiba. Mapagkumbabang tinanggap ni Huey ang papuri. Nagpasalamat siya at nagpanggap na nahihiya sa papuri, sinabing malayo pa sa perpekto ang kakayahan niya. Pero makalipas ang ilang sandali, iba ang naging sagot ni Huey. Sa harap ng lahat, sinabi niyang lahat ng mga gawaing iyon ay sariling likha niya. Natigilan lang si Muyong sa gitna ng courtyard. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya sa sinabi ni Huey. Dumating ang gabi. Muling binalot ng katahimikan ang malaking residence ng Huang clan. Sa maliit niyang silid, nakahiga si Muyong habang nakatitig sa kisame. Sinubukan niyang pakalmehin ang isip niya, pero hindi niya magawa. Patuloy siyang nagpapalit-palit ng posisyon sa kama dahil hindi tumitigil ang isip niya sa nangyari kanina. Inamin ni Muyong sa sarili niya na imposibleng makatulog siya matapos makita ang nangyari. Muli niyang naalala ang pangako ni Huey. Nangako ang young master na palalayain siya mula sa pagiging servant. Pero ngayon, napagtanto ni Muyong na hindi lang inspirasyon niya ang kinuha ni Huey. Ginaya rin ni Huey ang bawat detalye ng mga painting na matagal niyang ginawa. Paulit-ulit na iniisip ni Muyong kung bakit iyon ginawa ng kanyang master. Lalo na't nangako si Huey na tutulungan siyang makamit ang kalayaan balang araw. Para kay Muyong, hindi lang basta mga artwork ang mga painting na iyon. Iyon ang buong buhay niya. Iyon lang ang tanging pagkakakilanlan na mayroon siya. Sa gitna ng dilim ng gabi, sa wakas ay nakapagdesisyon si Muyong. Hindi niya hahayaang basta na lang kunin ng kahit sino ang pinaghirapan niya. Dahil hindi na niya kayang tiisin ang nararamdaman niya, agad na bumangon si Muyong mula sa kama. Balak niyang puntahan si Huey at humingi ng direktang paliwanag. Pero bago pa man mahawakan ng kamay niya ang doorknob, may nangyari. Biglang bumukas ng malakas mula sa labas ang pinto ng silid ni Huey. Malakas na bumagsak ang entrance door. Ilang anino ang biglang sumugod sa maliit na silid ni Muyong. Nakatayo si Huey sa madilim na hallway. Sa likod niya ay may ilang personal guards na kumpleto sa armas. Agad nagulat si Muyong. Natakot siya sa biglaang pagdating nila at tinanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero walang sumagot. Sa halip, agad na binunot ng isang guard ang kanyang espada. Kumikinang ang blade sa ilalim ng malabong liwanag ng silid. Ilang hakbang na umatras si Muyong nang makita niyang nakatutok mismo sa katawan niya ang dulo ng espada. Malamig na nagsalita si Huey. Paano nagawa ng isang servant na gumawa ng ganoon kalaking krimen matapos makatanggap ng napakaraming tulong mula sa akin?
Pagkatapos, opisyal na inakusahan ni Hui si Muiong ng isang mabigat na paglabag. Ayon sa akusasyon, sinubukan daw ni Muiong na nakawin ang martial painting art technique ng Young Master. Hindi pa man nakakapagpaliwanag si Muiong, inanunsyo na ni Hui ang mas mabigat na desisyon. Dahil sa akusasyon ng pagtataksil, ay i-execute si Muiong ng gabing iyon mismo. Agad niyang inutusan ang mga guards na umatake. Agad na humakbang pasulong ang isang guard. Itinaas nito ng mataas ang espada bago buong lakas na iwinasiwas para patayin si Muiong. Sinubukan ni Muiong na umiwas gamit ang buong lakas niya, pero bahagya siyang nahuli sa paggalaw. Tinamaan pa rin siya ng blade at nag-iwan ito ng sugat. Bumagsak ang binata sa sahig. Kahit sugatan, galit na sumigaw si Muiong at tinanong kung bakit nila ginagawa ang lahat ng ito. Iginiit ni Muiong na wala siyang ninakaw na kahit ano. Pagkarinig sa pagtanggi niya, mapanuyang sumanghal lang si Hui. Ayon sa kanya, alam na niya mula pa noong una na magpapanggap si Muiong na inosente. May sugat malapit sa mata niya, tumingin si Muiong sa paligid. Nakakalat ngayon sa sahig ang mga paborito niyang painting at pati ang sarili niyang dugo ay tumama sa mga iyon. Ipinaliwanag ni Hui na kahit ang isang servant na palihim na nag-aaral ng painting art ay itinuturing ng gumawa ng mabigat na paglabag. Pero ang paggaya sa art ng Huang clan ay isang paglabag na talagang hindi mapapatawad. Kinuwestiyon pa ni Hui kung gaano katanga si Muiong para isipin itong makakatakas pa siya matapos gumawa ng ganoon kalaking paglabag. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita ni Muiong ang tunay na mukha ni Huang Hui. Nakaramdam siya ng matinding takot at labis na pagkadismaya dahil sa pagtataksil nito. Ang lahat ng kabutihang natanggap niya sa loob ng mahabang panahon ay biglang nagmukhang iba. Napagtanto ni Muiong na matagal nang pinaplano ni Hui ang lahat mula pa noong unang araw nilang pagkikita. Ang kabutihang ipinakita nito sa kanya ay isa lamang palang plano upang gamitin siya bilang kasangkapan. Ang tunay na layunin nito ay ang agawin ng pinakamataas na posisyon bilang pinuno ng imperial na pamilya ng Celestial Dragon. Mariing kinagat ni Muiong ang kanyang labi dahil sa matinding galit. Patuloy na umaagos ang dugo at bumabasa sa kanyang mukha. Habang lalong pinupuno ng galit ang kanyang isipan, sumigaw siya kay Hui at sinabihang tigilan ang pagsasalita ng kalokohan. Mariing sinabi ni Muiong na buong buhay niya niyang inialay ang sarili sa paglikha ng mga obrang iyon. Buong lakas niyang iginiit na kahit si Hui ang batang Panginoon, wala pa rin itong karapatang nakawin ang bagay na tunay na pagmamayari niya. Ngunit malamig lamang siyang tinitigan ni Hui. Kinutsa pa nito ang tapang at dignidad ni Muiong. Kahit nasa harap na niya ang kanyang kamatayan, muling sumugod ang isa sa mga gwardya habang galit na sumisigaw. Kinwestiyon nito ang lakas ng loob ng isang tagapaglingkod na naglakas loob na sumalungat sa kanyang Panginoon. Wala nang ibang pagpipilian si Muiong. Sa desperadong sitwasyon, napansin ng kanyang mga mata ang isang maliit na lalagyan ng tinta na nasa malapit. Agad niya itong dinampot at ibinato ang itim na tinte diretso sa mukha ng gwardyang papalapit sa kanya. Tumama ang tinte sa magkabilang mata ng gwardya. Napasigaw ito sa sakit habang minumura si Muiong at tinatawag itong walang silbing basura. Agad na sinamantala ni Muiong ang pagkakataong iyon. Dinampot niya ang kanyang kwas na nakapatong sa mesa. Nagpanik ang mga gwardya ni Hui at nagsigawan upang hulihin siya. Doon napagtanto ni Muiong na wala siyang matatakasan sa silid dahil nakalock ang pinto. Sa ganoong sitwasyon, gumawa siya ng isang napakadelikadong desisyon. Tumalikod si Muiong at tumalon palabas sa bintana. Lumutang ang kanyang katawan sa ere bago malakas na bumagsak sa bubong na gawa sa kahoy sa ibaba. Ilang beses siyang gamulong dahil sa lakas ng pagkakabangga. Napadaing siya sa sakit, ngunit wala siyang oras para huminto. Puno na ng dugo ang kanyang mukha at marami ng sugat ang kanyang katawan. Sa kabila nito, agad na bumangon si Muiong at tumakbo patungo sa gilid ng balkonahe. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, biglang napahinto ang kanyang mga hakbang. Doon lamang niya napagtanto kung gaano kataas ang lugar na kanyang kinaroroonan. Bago pa siya makapagdesisyon, biglang lumitaw ang isang gwardya mula sa likuran. Agad nitong iwinasiwas ang espada patungo kay Muiong. Nakaiwas si Muiong sa pag-atake sa pinakahuling sandali. Pagkatapos ay inutusan siya ng gwardya na sumuko. Kinwestiyon din ito kung tuluyan na bang nasaroon ng bait si Muiong dahil naiisip nitong tumalon mula sa ganoon kataas na lugar.
Nanginginig ang kanyang katawan habang patuloy pa ring umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Sinubukan ni Muiong na pakalmayan ang kanyang sarili. Patuloy na bumabalik ang takot, ngunit pinilit niyang manatiling nakapag-iisip ng maayos. Ipinatong niya ang kanyang dalawang kamay sa kahoy na rehas ng balkonahe. Nakapagdesisyon na si Muiong. Malakas siyang sumigaw na ayaw niyang mamatay sa ganoon kaunos-lunos na paraan. Walang pag-aalinlangan, agad na tumalon si Muiong sa madilim na bangin sa ibaba. Bumagsak ang kanyang katawan at malakas na tumama sa isang bubong na gawa sa kahoy. Kumalat sa buong katawan niya ang matinding sakit mula sa pagkakabangga. Agad na sumigaw si Muiong ng buong lakas mula sa itaas. Nagulat ang mga gwardya sa kanyang walang ingat na ginawa. Agad silang tumakbo patungo sa hagdan upang habulin siya. Samantala, nakahandusay si Muiong sa malamig na lupa. Hawak ng kanyang kaliwang kamay ang balikat na malubhang nasugatan dahil sa pagkakabangga. Alam niyang wala na siyang gaanong oras. Pinilit ni Muiong na igalaw ang kanyang dalawang paa. Kahit puno na ng sugat ang kanyang katawan, muli siyang tumakbo gamit ang lahat ng natitirang lakas. Bawat hakbang ay lalo lamang nagpaparamdam ng sakit, ngunit patuloy niyang pinilit ang sarili na makalayo. Mula sa tuktok ng kanyang palasyo, pinagmamasdan ng batang Panginoong Hui ang figure ni Muiong na unti-unting nawawala sa gitna ng madilim na kagubatan. Walang anumang reaksyon si Hui. Nakatayo lamang siya roon habang pinagmamasdan mula sa malayo ang pagtakas ni Muiong. Samantala, patuloy na tumatakbo si Muiong sa masukal na kagubatan. Iisa lamang ang kanyang layunin, ang makalayo ng husto mula sa templo. Hingal na siya dahil sa matinding pagod. Patuloy pa ring dumadaloy ang dugo mula sa sugat sa kanyang balikat habang idinidiin ng kanyang kaliwang kamay ang bahaging iyon. Ngunit muling nagkaroon ng problema ang kanyang pagtakas. Sa kadiliman ng gabi, biglang sumabit ang paa ni Muiong sa ugat ng punong nakausli mula sa lupa. Nawalan ng balanse ang kanyang katawan. Gamulong siya pababa sa matarik na dalesdis bago tuluyang bumagsak sa mga palumpong sa ibaba. Muli siyang malakas na bumagsak sa mabatong lupa. Sandali siyang nanatiling nakahandusay. Pagod na ang kanyang buong katawan at tila wala na siyang lakas upang muling gumalaw. Ngunit makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang mga boses ng mga gwardyang papalapit sa kagubatan. Tahimik na lamang na umiyak si Muiong. Nagsumamo siya na sana ay hindi magwakas ang kanyang buhay sa isang walang kabuluhan at kaunos-lunos na kamatayan sa liblib na lugar na iyon. Gamit ang natitirang lakas, pinilit ni Muiong na tumayo. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang makatakas. Kahit saan siya mapunta, ang pinakamahalaga ay makalayo siya sa mga humahabol sa kanya. Ngunit nang tuluyan siyang makarating sa dulo ng kagubatan, natuklasan ni Muiong na wala na siyang mapupuntahan. Isang napakalaking bangin ang nakaharap sa kanya. Malalim sa ibaba nito ay umaagos ang isang ilog na may napakalakas na agos. Bago pa siya makahanap ng ibang daan, tuluyan nang dumating ang mga gwardya ni Hui at pinalibutan siya sa gilid ng bangin. Sinimulan nilang kutsain ang napakalungkot ng kalagayan ni Muiong. Isa sa kanila ay nagtanong pa kung bakit hindi na lamang muling tumalon si Muiong tulad ng ginawa niya nang tumalon siya mula sa balkonahe ng palasyo. Pagkatapos ay itinaas ng mga gwardya ang kanilang mga espada sa harap ni Muiong. Sinabi nilang tapos na ang lahat at inutusan siyang sumuko. Wala nang ibang mapuntahan si Muiong. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang paghinga habang nakatingin sa maliit na kwas na hawak pa rin niya. Nang mapunta ang kanyang mga mata sa dulo ng kwas, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang mahalagang alaala. Naalala ni Muiong ang mga aral na direktang itinuro sa kanya ng batang Panginoon noong mga unang taon ng kanyang pagsasanay. Noong mga panahong iyon, tila tunay na nagmamalasakit si Hui sa pag-unlad ng kakayahan ni Muiong sa pagpipinta. Kusang loob pa niyang ibinahagi ang iba't ibang kaalaman na kanyang taglay. Ibinalik ng alaala si Muiong sa tuktok ng bundok kung saan minsan siyang nagmuni-muni sa ilalim ng paggabay ng batang Panginoon. Noon, inutusan siya ni Hui na huminga ng malalim. Pagkatapos ay kailangan ni Muiong na ituon ang lahat ng enerhiyang naipon sa kanyang katawan at huwag itong hayaang kumalat. Itinuro ni Hui na kailangang damaloy ang enerhiya sa kanyang braso ng may perpektong kontrol. Ang sikreto ay ituon ang buong lakas patungo sa dulo ng kwas na hawak ng kanyang kanang kamay. Kapag naipon na roon ang enerhiya,
Kailangan itong bigyang anyo ni Muiong sa pamamagitan ng pag-iisip sa hugis ng larawang nais niyang likhain. Sa pagsunod sa mga tagubaylang iyon, sa wakas ay nagawa ni Muiong na buhayin ang isang ibong gawa sa tinta. Lumipad ang magandang ibon paikat sa kanya. Napatalon sa tuwa si Muiong. Labis siyang natuwa dahil matagumpay niyang napag-aralan ang napakahirap na teknik. Walang pag-aaksaya ng oras, tumakbo ang binata papunta sa Batang Panginoon upang magpasalamat. Iyon ang kanyang unang tagumpay sa pag-aaral ng martial painting. Nagpasalamat si Muiong kay Huey dahil sa napakahalagang aral na ibinigay nito sa kanya. Kahit isa lamang siyang karaniwang tagapaglingkod, nangako siyang hindi niya kailanman makakalimutan ang kabutihang iyon habang nabubuhay siya. Ngunit malamig lamang ang naging sagot ni Huey. Ayon sa kanya, ang direktang pagtuturo ng daloy ng enerhiya ay isa lamang paraan na higit na kapakipakinabang para sa kanyang sarili. Naglaho ang alaala. Muling hinarap ni Muiong ang mapait na realidad sa kanyang harapan. Punong-puno ng puot ang kanyang puso nang banggitin niya ang pangalan ni Huey. Sa wakas ay inamin ni Muiong na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang buong puso at katawan niyang pag-aalay sa isang taksil. Sa buong panahong iyon, hindi niya kailanman napansin ang nakatagong intensyon sa likod ng lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya ni Huey. Mas lalo pang hinigpitan ni Muiong ang pagkakahawak sa kanyang kwas. Sa kanyang isip, sinabi niyang hindi magiging iba ang kapalaran ni Huey sa kanyang sariling kapalaran. Nagsimulang malito ang mga gwardya nang makita nilang itinaas ni Muiong ang maliit na kwas. Isa sa kanila ay lalo pang nangutya sa kanya. Kinwestiyon nito kung ano ang kayang gawin ng isang karaniwang tagapaglingkod gamit lamang ang isang simpleng kwas sa pagsasanay. Hindi pinansin ni Muiong ang pangungutya. Sinimulan niyang ipadala ang kanyang panloob na enerhiya at inihanda ang kanyang martial painting technique. Nakatuon ang kanyang paningin sa harapan. Pagkatapos ay inactivate ni Muiong ang isang lihim na teknik na pinangalanan niyang Black Pine Branch Penetration. Kasabay nito, isang napakalaking sanga ng punong pino na gawa sa itim na tinta ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng lupa. Lumago ang sanga ng may napakalaking puwersa. Napatigil sa gulat ang dalawang gwardya nang makita ang lakas ng teknik na iyon. Pagkatapos ay binalaan sila ni Muiong na ang pagmamaliit sa kanyang kakayahan ang pinakamalaking pagkakamaling na gawa nila. Biglang sumugod pasulong ang napakalaking sanga ng pino. Tinamaan nito ang mga gwardya kasabay ng isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya. Agad na itinaas ng isa sa mga gwardya ang kanyang espada upang salagin ang pag-atake. Nagulat siya dahil walang sino man ang nagsabi sa kanya na may ganitong uri ng lakas ang isang tagapaglingkod. Agad na napagtanto ng isa pang gwardya na hindi magiging sapat ang isang ordinaryong espada upang harapin si Muiong. Inis na sinabi niya na kailangan din nilang gamitin ang sarili nilang spirit brush. Nagreklamo pa siya dahil kailangan pa nilang gumamit ng martial painting technique para lamang harapin ang isang tagapaglingkod. Walang pag-aaksaya ng oras. Itinaas ng gwardya ang kanyang kwas at pumwesto sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay inactivate niya ang teknik na Shining Star Flash. Biglang lumitaw ang isang nakakasilaw na liwanag na direktang naglalayong bulagin si Muiong. Makalipas ang ilang sandali, ipinagpatuloy ng isa pang gwardya ang pag-atake. Inilabas nito ang teknik na Shining Star Ring at direktang ipinadala kay Muiong. Nagsanib ang dalawang pag-atake. Isang napakalaking pagsabog ng kumikislap na enerhiya ang nabuo at walang awang sumugod patungo sa tagapaglingkod. Direktang tinamaan si Muiong ng pag-atake. Tumilapon ang kanyang katawan patungo sa gilid ng bangin habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Sa gitna ng matinding sakit, agad na naunawaan ni Muiong ang tunay na gamit ng Star Technique. Ang layunin nito ay bulagin ang kalaban gamit ang napakaliwanag na liwanag. Napagtanto ni Muiong na kapag inakala ng mga gwardya na nawalan na siya ng paningin, tiyak na gagamitin nila ang buong lakas upang tapusin ang laban. Dahil dito, hindi na nag-aksaya ng oras si Muiong. Agad siyang gumuhit ng isang bagong linya sa lupa. Pagkatapos ay inactivate niya ang teknik na Ink River Flow. Tulad ng kanyang inaasahan, agad na sumugod ang unang gwardya patungo sa kanya ng buong bilis. Ngunit wala itong kamalay-malay sa susunod na mangyayari. Biglang lumitaw sa harap nito ang isang napakalaking alon ng itim na tinta. Malakas na sinalpok ng alon ang gwardya. Tuluyang nilamon ng napakalakas na agos ng itim na tinta ang kanyang katawan.
Nakapagmura pa siya kay Muyong habang nawawala ang kanyang balanse sa gilid ng bangin. Ngunit hindi na niya napigilan ang kanyang pagkakatayo. Tuluyang nahulog ang gwardya sa napakalalim na bangin habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Sinubukan ni Muyong na ayusin ang kanyang paghinga, ngunit bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Iisa lamang ang sigaw na narinig niya mula sa mga gwardya. Ibig sabihin, mayroon pang isang gwardyang hindi niya natalo. Tama nga ang kanyang hinala. Biglang tumalon mula sa likuran ng ikalawang gwardya at nagpakawala ng napakalakas na pag-atake. Malakas na bumagsak sa lupa ang katawan ni Muyong. Mariing pinisil ng lalaki ang kanyang katawan habang inaakusahan si Muyong na sinubukang nakawin ang teknik ng batang Panginoon at pumatay pa ng isang miyembro ng Huang clan. Pagkatapos ay itinaas ng gwardya ang kanyang espada ng mataas. Sa matinding galit, nanumpa siyang dudurugin ang kanang balikat ni Muyong upang hindi na ito kailanman makapagpinta. Nasa desperadong kalagayan si Muyong. Sinubukan niyang abutin ang kanyang kwas upang lumikha ng panibagong teknik bago maging huli ang lahat. Ngunit mas mabilis kumilos ang kanyang kalaban. Dumulas na patungo sa kanya ang espada sa ilalim ng liwanag ng buwan. Malakas na tumama ang pag-atake sa katawan ni Muyong. Bumulwak ang dugo sa buong gilid ng bangin. Sumigaw si Muyong ng buong lakas habang nauubos ang lahat ng natitira niyang lakas dahil sa matinding sakit. Pagkatapos ay mahinahong lumapit ang gwardya habang patuloy siyang kinukutya. Sinabi nitong imposibleng kayanin ng katawan ng isang tagapaglingkod ang bigat ng paggamit ng napakaraming teknik ng sunod-sunod. Sa kanyang walang kalakas-lakas na kalagayan, sa wakas ay napagtanto ni Muyong na tuluyan nang naubos ang kanyang panloob na enerhiya matapos ang laban. Samantala, sinimulan ng gwardya na hilahin ang katawan ni Muyong na puno ng mga sugat patungo sa gilid ng bangin. Aminado ang lalaki na hindi niya kailanman inisip na haharap siya sa napakaraming problema para lamang patayin ang isang tumakas na tagapaglingkod. Sinabi pa niya na kung hindi lamang ipinanganak bilang isang ordinaryong tagapaglingkod si Muyong, maaari sana itong maging isang tanyag na tao sa mundo ng martial painting. Nang marinig iyon, biglang mahinang tumawa si Muyong. Parang panunuya ang tunog ng kanyang tawa kaya nagulat ang gwardya. Lalo itong nainas at tinanong kung tuluyan na bang nawala ng katinoan si Muyong ngayong napakalapit na ng kanyang kamatayan. Mahina man ang kanyang boses, hindi pa rin nawala ang pangungutya ni Muyong. Sumagot siya na kung papayagan siyang mabuhay ng gwardya, maaari niya itong tanggapin bilang kanyang unang estudyante sa sining ng pagpipinta. Agad na nagalit ang gwardya. Tinitigan niya si Muyong nang may matinding puot bago muling itinaas ang kanyang espada. Sumumpa ang lalaki na pupunitan niya ang lahat ng laman loob ni Muyong. Ngunit bago pa tumama ang espada sa kanyang katawan, biglang kumilos si Muyong. Gamit ang lahat ng natitirang enerhiya, buong lakas niyang sinipa ang pulsuhan ng kanyang kalaban. Nawalan ng balanse ang gwardya dahil sa sipa. Napaatras ang kanyang katawan patungo sa matarik na gilid ng bangin. Tuluyan siyang nawala ng tapak dahil sa biglaang pag-atake ni Muyong na dapat ay wala ng kakayahang gumalaw. Pagkatapos ay tinawag siya ni Muyong na isang hanggal. Ipinaalala niya na ang pinakapangunahing tuntunin sa pakikipaglaban ay ang huwag kailanman maging kampante laban sa kalaban. Walang pag-aalinlangan, ginamit ng gwardya ang lahat ng natitira niyang lakas upang hilahin ang katawan ng kanyang kalaban kasama niya. Pareho silang nagsimulang mahulog. Nagulat si Muyong nang mapagtanto niyang hinihila siya patungo sa bangin ng isang taong dapat ay hindi na kayang gumalaw. Magkasama silang nahulog patungo sa rumaragasang ilog na dumadaloy sa ilalim ng bangin. Habang malayang bumabagsak sa ilalim ng kalangitan sa gabi, tumingin si Muyong sa buwan. Pagod at puno ng pagsuko ang kanyang mga mata. Mahina niyang iniunat ang kanyang kamay patungo sa tuktok ng bangin. Sa kanyang isipan, napaisip siya kung ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang nawala ang katawan ni Muyong sa rumaragasang agos ng ilog na dumadaloy sa lambak ng kabundukan. Lumipas ang oras at sa wakas ay natagpuan si Muyong na nakahandusay sa mabatong pampang ng ilog. Sunod-sunod siyang umubo at nagsuka ng maraming tubig bago tuluyang muling makahinga. Unti-unting bumalik ang kanyang malay. Habang pilit niyang inuunawa ang nangyari, bigla siyang nakarinig ng boses ng isang tao. Sinabi ng misteryosong lalaki na sa wakas ay natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap.
Ang nakatagpo kay Muyong ay isang bulag na lalaking may dalang tungkod. Hinihila ng lalaki ang lubod ng kanyang bitag. Napaisip pa siya kung ang bagay na nahuli niya ay isang bangkay na inanod ng agos ng ilog. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng malakas na pagaspas ng mga isda. Agad niyang itinaas ang kanyang bitag. Napuno pala ito ng mga sariwang isda. Masayang napasigaw ang lalaki dahil napakarami ng kanyang nahuli noong araw na iyon. Nagsimula pa niyang isipin ang ihahaing inihaw na isda, ngunit biglang naputol ang kanyang imahinasyon. May narinig siyang kakaibang ungol mula sa lupa sa kanyang tabi. Dahil sa kuryosidad, lumapit ang bulag na lalaki at hinipo ang katawan ni Muyong gamit ang dulo ng kanyang tungkod. Akala niya ay isa lamang itong basang sako na inanod ng ilog. May kaunti pang natitirang lakas si Muyong. Sinubukan niyang magsalita at humingi ng tulong. Pagkarinig sa kanyang boses, agad na nagulat ang mangingisda. Nahulog pa sa kanyang kamay ang basket na dala niya. Sa takot, sumigaw siya at tinanong kung sino ang nakahandusay sa gilid ng ilog. Tiniis ni Muyong ang matinding sakit. Sa mahinang boses, humingi siya ng tulong sa lalaking nakatagpo sa kanya. Nakiusap din siyang bigyan siya kahit kaunting pagkain upang manatiling buhay. Ninas naman ang bulag na lalaki. Tinanong niya kung talagang gusto ni Muyong kumuha ng pagkain mula sa isang mahirap na mangingisda na halos wala ng sapat na pagkain para sa sarili nito. Agad na nangako si Muyong na babayaran niya ng maraming beses ang kabutihang iyon kung kinakailangan. Iginiit niyang hindi siya maaaring mamatay sa ganoong lugar. Mayroon pa siyang kailangang gawin. Kailangan pa niyang maghiganti sa buong pamilya ng imperyo dahil sa lahat ng pagdurusang dinanas niya. Ngunit pagkasabi niya nito, muli siyang nawalan ng malay. Natahimik ang bulag na lalaki nang marinig ang kagustuhan ni Muyong na maghiganti. Isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Agad niyang sinubukang gisingin si Muyong at hiniling na manatili itong gising. Patuloy siyang sumigaw ng balisa dahil natatakot siyang tuluyang mamatay ang binata sa harap niya. Makalipas ang ilang sandali, nagbago ang paligid. Kumalat sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan ang mabangong amoy ng isdang iniihaw sa ibabaw ng nagbabagang uling. Dinala ng bulag na lalaki ang pagkain palapit kay Muyong. Naisip niyang baka hindi pa sapat ang amoy ng inihaw na isda para magising ang binata. Ngunit biglang iminulat ni Muyong ang kanyang mga mata. Tinawag niya ang lalaki. Labis na nagulat. Ang mangingisda at ipinaliwanag ng bulag na lalaki na nagawa na niyang pigilan ang pagdurugo ni Muyong. Ngunit nagbabala siyang kailangan pa ring kumain ni Muyong upang tuluyang makabawi ang kanyang katawan. Labis ang pasasalamat ni Muyong at hiniling niyang subuan siya ng lalaki. Malubhang nasugatan ang kanyang dalawang braso kaya hindi niya magawang igalaw ang mga ito. Lalo namang ninas ang bulag na lalaki sa kahilingang iyon. Hindi niya maintindihan kung paano nakakapag-request pa ang isang muntik ng mamatay na alipin. Nawalan siya ng pasensya at agad na kumuha ng isang buong isda bago ito isinuksok sa bibig ni Muyong. Agad na nabulunan si Muyong dahil sa marahas na ginawa nito. Gayunpaman, nagsimula pa rin siyang ngumunguya. Hirap na nilunok ni Muyong ang napakalaking piraso ng isda. Sa kabila nito, nasarapan pa rin siya. Matapos ang matagal na pagtitiis sa gutom, napakasarap para sa kanya ng simpleng pagkain iyon. Natawa ang bulag na lalaki nang makita ang kanyang reaksyon. Pagkatapos, tinanong niya, talaga bang masarap ang pagkain na iyan, o galit ka lang ng sobra dahil sa lahat ng masasamang nangyari sa iyo? Pagkatapos ay nagtanong ang lalaki ng isang mas seryosong bagay. Tinanong niya kung talagang ganoon kalupit ang pagtrato ng Huang clan at ng imperial na pamilya ng Heavenly Dragon gaya ng iniisip ni Muyong. Habang puno pa ng pagkain ang bibig niya, tumanggo si Muyong. Inamin niyang tunay ngang napakalupit at hindi makatarungan ang naging pagtrato sa kanya ng mga ito. Pagkarinig sa sagot na iyon, biglang humalaklak ang bulag na lalaki. Ayon sa kanya, mas marami pala silang pagkakapareho kaysa sa kanyang inaakala. Ibinunyag ng bulag na lalaki na mayroon din siyang matinding galit laban sa Huang clan. Ang grupong iyon ang responsable sa pagkawala ng kanyang paningin noong nakaraan. Tumayo siya at hiniling kay Muyong na ikwento ang iba pang kasalanang ginawa ng imperial na pamilya. Nang hapong iyon, tahimik pa ring nakatayo ang maliit na kubong gawa sa kahoy sa gitna ng liblib na kagubatan sa kabundukan. Sa loob ng kubo, nagsimulang sumigaw ang bulag na lalaki dahil sa matinding galit. Sunod-sunod niyang isinumpa ang mga miyembro ng imperial na pamilya.
Ayon sa kanya, ang mga taong ipinagmamalaki ang kanilang sarili bilang mga pinuno ng Orthodox faction ay kaya palang magpakababa ng husto hanggang sa puntahan ng pagnanakaw ng gawa ng isang hamak na utusan. Matapos uminom, tinanong niya kung naging biktima rin ba si Muiong ng kawalang katarungang ginawa ng Huang clan. Sinabi pa niya na kung sisimulan niyang ikwento ang lahat ng kasalanan ng huwad na pamilyang iyon, baka hindi pa sapat ang isang buong taon. Dahil sa matinding galit, malakas niyang ipinukpok ang kanyang tungkod sa sahig. Pinagsisihan niya ang katotohanang nawala sa kanya ang tanging pagkakataon upang wasakin ang Huang clan noong nakaraan. Ipinaliwanag ng matandang bulag na ang tinutukoy niya ay ang tanyag na Huarim Tournament. 19 na taon na ang nakalilipas nang idaos ang malaking kompetisyong iyon. Sa tournament na iyon, naglaban-laban ang mga batang mandirigmang may pambihirang talento mula sa Mirim World, kabilang ang mga mula sa Orthodox faction at Demonic faction, gamit ang martial painting arts. Pagkatapos ay nagsimulang ipagmalaki ng matanda ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, gaano man karaming batang mandirigma mula sa Orthodox faction ang mag-akala na hindi sila matatalo, walang sinuman ang nakapagpabagsak sa kanya. Naakit agad si Muiong sa kwento. Tinanong niya kung tunay bang isang maalamat na mandirigma ang matanda at gusto niyang malaman ang pangalan nito. Nakangiting may pagmamalaki, sumagot ang bulag na lalaki na sa mundo ng martial arts, kilala siya sa isang titulong lubhang nakakatindig ng balahibo. Ipinakilala niya ang sarili bilang Limitless Sky Destroyer. Ilang sandali siyang natigilan, ngunit sa huli ay tapat na sinabi ni Muiong na hindi niya kailanman narinig ang pangalang iyon sa buong buhay niya. Agad na nainsalto ang bulag na lalaki sa sagot na iyon. Nawala ang kanyang pasensya at hinampas niya ng tungkod ang ulo ni Muiong. Inis na sumigaw ang lalaki na masyado nang matagal na namuhay si Muiong na nakakulong sa teritoryo ng Huang clan. Hinamon pa niya si Muiong na itanong ang kanyang pangalan sa kahit anong tavern sa buong mundo. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento ang kanyang nakaraan. Habang nagpapatuloy ang Huarim Tournament, sunod-sunod niyang tinalo ang kanyang mga kalaban. Hanggang sa tuluyan siyang nakaharap sa isang tagapagmana ng imperial na pamilya. Matindi ang naging laban nila at muntik na niyang makuha ang tagumpay. Ngunit gumamit ng isang tusong teknik ang kanyang kalaban. Dahil dito, tuluyang nasiliwan ang bahagi ng kanyang dantian. Parang hindi pa sapat ang pagkawasak ng kanyang buhay, walang awa ring dinukit ng kanyang kalaban ang kanyang dalawang mata. Labis na nagulat si Muiong nang marinig ang kwentong iyon. Para sa kanya, katumbas iyon ng pagsira sa buhay ng isang Huarim artist. Galit siyang nagtanong kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang tao na gumawa ng ganoon kalupit at hindi mapapatawad na paglabag. Ipinaliwanag ng bulag na lalaki na walang mababago ang pagrereklamo. Itinuring lamang ng Huang clan ang pangyayari bilang isang aksidenteng naganap habang naglalaban. Mapait niyang sinabi na ganoon talaga ang takbo ng mundo. Sa mundong iyon, ang salita ng mga taong may kapangyarihan ang itinuturing na tanging katotohanan. Nang marinig iyon, muling naalala ni Muiong ang sinapit niya. Naalala niya kung paano siya pinaratangan na nagnakaw ng gawa ng ibang tao. Inakusahan siya ni Huang Hui na kinopya ang isang orihinal na likha na inaangkin bilang pagmamay-ari ng tagapagmana ng Huang clan. Hindi lamang iyon, malamig din siyang binalaan ni Hui na huwag niyang kakalimutan ang kanyang katayuan bilang isang utusan. Muling bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng matinding kahihiyang iyon. Mahigpit na kinuyam ni Muiong ang kamay na balot pa rin ng benda. Muling napuno ng galit ang kanyang puso. Bumalik sa kasalukuyan, tumawa ang matanda. Ayon sa kanya, walang sino man ang kayang lumaban sa isang tulad ng Huang clan. Sinabi niyang ang tanging paraan upang mabuhay ay ang manahimik at subukang kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngunit tumanggi si Muiong na tanggapin ang ganoong kapalaran. Matatag niyang sinabi na ayaw niyang mabuhay sa ganoong paraan. Ayon kay Muiong, kailangang may lakas ng loob ang isang tao na tumayo at mariing sabihin na malaking pagkakamali ang lahat ng ginagawa nila. Pagkarinig sa sinabi niya, agad na tumigil sa ginagawa ang bulag na lalaki. Tinanong niya kung ano ba talaga ang sinabi ng binata. Agad na lumuhad si Muiong sa sahig. Nang buong paggalang, nakiusap siya na sana ay tanggapin siya ng lalaki bilang kanyang alagad. Buo na ang desisyon ni Muiong. Sinabi niyang wawasakin niya ang Huang clan hanggang sa pinakaugat nito. Tinitigan ng matanda si Muiong nang may pagdududa. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano nito balak maisakatuparan ang planong iyon.
Ipinaalala ni Muyong na muling gaganapin ang Huarim Tournament sa susunod na taon. Nangako siyang sasali siya sa tournament at tatalunan si Huang Hui ng minsanan at tuluyan. Ngunit alam din ni Muyong na hindi sapat ang mga salita lamang upang mabago ang anumang bagay. Kaya kailangan niya ng isang guro na makatutulong sa kanya upang maging mas malakas. Ilang sandaling nanahimik ang bulag na lalaki. Pinag-isipan niya ang lahat ng sinabi ni Muyong. Hindi nagtagal, bigla itong humalaklak. Para sa kanya, masyadong mapangahas ang pahayag ni Muyong. Sinabi ng lalaki na kailangan niyang umalis upang magputol ng kahoy. Sinabihan din niya si Muyong na umalis na agad sa kubo. Ayon sa kanya, napakalakas ng Huang clan at hindi pa ito kailanman nakaranas ng pagkatalo. Mayroon silang pinakamahuhusay na gamot at pinakamahalagang materyales sa buong Merm. Dahil dito, halos imposibleng tapatan ang kanilang internal energy. Nagbabala rin ang matanda na hindi magdadalawang isip ang pamilyang iyon na gumamit ng mga panlilinlang at intriga sa politika upang maiwasan ang pagkatalo. Kaya pinayuhan niya si Muyong na kalimutan na ang kanyang kagustuhang maghayganti. Para sa kanya, napakatanga at imposibleng maisakatuparan ang planong iyon. Ngunit hindi pa rin sumuko si Muyong. Yumuko siya hanggang sa damaykit ang kanyang noo sa sahig bilang tanda ng matinding paggalang. Pagkatapos ay muli siyang nakiusap na tanggapin siya ng lalaki bilang kanyang alagad. Nagsimula ng menes ang matanda dahil patuloy pa ring nagpipilit si Muyong. Sumigaw siya na masasayang lamang ang lahat ng pagsisikap na iyon. Ayon sa kanya, tiyak na mabibigo ang plano ni Muyong. Muling ibinagsak ni Muyong ang kanyang kamay sa lupa. Sumigaw siya na hindi niya kayang tanggapin ang ganoon katarungang kapalaran. Ipinaliwanag ni Muyong na ang tanging dahilan kung bakit siya pumasok sa mundo ng Merm ay upang paghusayin ang kanyang sining ng pagpipinta at mag-iwan ng sarili niyang bakas sa mundo. Ngunit ninakaw ni Huang Hui ang pinakamalaking pangarap niya. Hindi kayang tanggapin ni Muyong ang bagay na iyon. Sa matinding galit, nanumpa siyang patutunayan sa buong mundo na nagkamali si Huang Hui. Tahimik lamang siyang pinagmamasdan ng bulag na lalaki. Pagkatapos ay mariin niyang binalaan si Muyong na ang pagkahumaling na iyon ay haantong lamang sa kanyang kamatayan. Ngunit nanatili pa ring nakaluhod si Muyong sa sahig. Mahigpit niyang pinagkayem ang dalawang kamay at pinanatili ang kanyang determinasyon. Sinabi ni Muyong na mas gugustuhin niyang lumaban hanggang sa huli gamit ang lahat ng kanyang kakayahan kaysa tanggapin ang kawalang katarungang iyon at gugulin ang natitirang buhay niya sa pagtatago. Kahit buhay pa niya ang maging kapalit, pipiliin pa rin niyang lumaban. Biglang nakaramdam ng kakaiba ang bulag na lalaki sa paligid. Agad siyang nagulat sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala sa enerhiyang kanyang nararamdaman. Isang baguhan na puro matatapang na salita lamang ang sinasabi ay nakapagpapalabas pala ng napakalaking kapangyarihan. Napansin niyang halos maubos na ang internal energy ni Muyong, kaya nagsimula siyang magtaka kung mayroon bang nakatagong talento ang binata. Dahil sa kanyang pag-uusisa, lumapit siya upang masusing suriin ang kalagayan ng katawan ni Muyong. Pagkatapos ay tinanong niya, talaga bang malubhan ng nasugatan ang dalawang braso ni Muyong? Tumango lamang si Muyong. Gamit ang kanyang kakayahang makaramdam ng enerhiya, sinimulan ng matanda na suriin ang istruktura ng mga buto sa katawan ni Muyong. Natuklasan niyang malubhang napinsala ang kanang balikat ni Muyong. Samantala, malubha rin ang pagkakadislocate ng kanyang kaliwang balikat. Pagkatapos ay sinabi ng matanda kay Muyong na maghanda para sa sakit na kanyang mararanasan. Ngunit bago pa man makapag-react si Muyong, agad na ibinalik ng lalaki sa tamang posisyon ang na-dislocate niyang kasukasuan sa balikat. Napasigaw ng buong lakas si Muyong dahil sa matinding sakit. Gulat na tinanong niya ang matanda kung ano ang ginawa nito. Ngunit nagreklamo lamang ang matanda dahil para sa kanya, sobra ang reaksyon ni Muyong. Ipinaalala rin niya na hindi pa naman niya kailanman sinang-ayon ang maging guro ni Muyong. Pagkatapos, tinanong ng matanda kung ano ba talaga ang balak gawin ni Muyong sa kalagayan ng katawan niyang ganoon kalubha. Ayon sa kanya, dapat munang magpagaling ang binata. Kahit papaano, kailangan munang makabalik si Muyong sa normal na pamumuhay. Lumipas ang panahon, at muling binalot ng gabi ang kagubatan. Maliwanag na sumisinag ang bilog na buwan sa malinaw na kalangitan. Sa loob ng maliit na kubo, ipinatong ng matandang lalaki ang kamay niya sa likod ni Muyong. Sinimulan niyang ipadala ang kanyang enerhiya upang tulungan ang paggaling ng binata.
Habang nagpapatuloy ang proseso, mahimbing na natulog si Moyong. Napansin ng matanda na talagang ubos na ang lakas ng binata. Nakita rin niya na napakaganda ng takbo ng pisikal na paggaling ni Moyong. Ngunit kasabay nito, may kakaiba siyang naramdaman sa loob ng katawan ng binata. Sa halip na kumalat sa buong katawan ang enerhiyang dapat damaloy sa mga ugat nito, patuloy itong umaakyat patungo sa ulo ni Moyong. Mas malakas din ang daloy nito kaysa sa karaniwan. Parang may matinding pagnanais ang katawan ni Moyong na sipsipin ang lahat ng enerhiyang nakapaligid sa kanya. Habang lalo niya itong iniisip, lalo rin siyang naging interesado sa kakaibang pangyayaring iyon. Nagpatuloy ang proseso ng paggaling sa katahimikan ng gabi sa gitna ng kagubatan. Hanggang sa tuluyang sumapit ang bukang liwayway. Kinabukasan, nagsimulang pumasok ang sinag ng araw sa mga siwang ng kahoy na bintana ng kubo. Sumapit na ang umaga, at nagising si Moyong na puno ng sigla ang katawan. Agad niyang sinabi na handa na siya. Walang pag-aalinlangan, tinanong niya kung ano ang una niyang magiging pagsubok. Ngunit hindi na nagsalita ng mahaba ang matanda. Agad niyang hinampas sa ulo si Moyong gamit ang kanyang tungkod. Habang sumisigaw sa inis, ipinaalala niya na hindi pa niya kailanman tinatanggap si Moyong bilang kanyang alagad. Pagkatapos, inihagis ng matanda ang isang bagay sa ere. Inutusan niya si Moyong na agad itong saluhin. Mabilis na nasalo ni Moyong ang bagay. Ngunit agad siyang nagulat nang malaman kung ano ang kanyang natanggap. Isa pala itong napakahalagang Huyong brush. Ipinaliwanag ng matanda kung bakit niya ibinigay kay Moyong ang Huyong brush. Gusto niyang malaman kung ang matinding determinasyon ng binata ay sinusuportahan ba talaga ng pambihirang talento o puro salita lamang. Ayon sa kanya, para makalikha ng isang himalang hindi pa kailanman nangyari, hindi sapat ang pambihirang talento lamang. Kailangan din ang walang tigil na pagsisikap na hindi maaaring baliwalain. Dahil dito, nagpasya ang matanda na bigyan si Moyong ng dalawang uri ng pagsubok. Itinaas niya ang isang maliit na lalagyan at ipinaliwanag na ang unang pagsubok ay para masukat ang talento ng binata. Simple lamang ang kanyang gagawin, kailangan niyang basagin ang lalagyan. Malaya si Moyong na gumamit ng sining ng pagpipinta o kahit anong paraan na gusto niya. Nang marinig iyon, naisip ni Moyong na hindi naman dapat mahirap basagin ang isang simpleng lalagyan. Ngunit natawa lamang ang matanda. Sinabi niyang kung kayang basagin ng isang baguhan ang kanyang lalagyan, mapatutunayan itong isa talagang henyo si Moyong na kayang lampasan ang agwat ng lakas na 20 taon. Walang pag-aaksaya ng oras, itinaas ng matanda ang lalagyan sa kanyang mga labi at nagsimulang uminom ng alak na nasa loob nito. May kumpiyansa niyang binalaan si Moyong na matatapos ang oras ng pagsubok sa sandaling maubos ang huling patak ng alak sa lalagyan. Agad kumilos si Moyong. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pag-iisip ng ibang paraan at kaagad na pinakawalan ang kanyang unang pag-atake. Ginamit niya ang teknik na sibat ng sanga ng kahoy at direktang itinudla ito sa lalagyang hawak ng matanda. Ngunit napakadaling naiwasan ng matanda ang kanyang pag-atake. Habang patuloy na humaharap kay Moyong, pinuri pa niya ang desisyon ng binata na agad umatake ng hindi. Nag-aaksaya ng oras sa mga hindi kailangang pormalidad. Nagreklamo si Moyong dahil para sa kanya, ang matanda naman ang biglang nagsimulang uminom ng walang anumang babala. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang mga pag-atake. Tumalon sa ere ang binata at ginamit ang teknik na lumilipad na lunok mula sa daloy ng Indian ink sa mabilis na galaw. Pagkatapos ay nahati sa dalawang bahagi ang itim na tinta na nilikha niya. Gumalaw ang dalawang bahagi mula sa magkaibang direksyon upang isara ang lahat ng daanan ng kanyang kalaban. Nagulat ang matanda nang makita ang teknik na iyon. Hindi niya inaasahan na kayang baguhin ng isang dating utusan ang isang teknik na umiiral na. Mula roon, naisip niyang malamang ay napag-aralan ni Moyong ang iba't ibang lihim na tala ng Clan Huang. Agad na naunawaan ng matanda ang plano ng binata. Sinasadya ni Moyong na harangan ang mga daanan ng pagtakas gamit ang itim na tinta habang direktang itinutok ang kanyang pag-atake sa lalagyang hawak ng matanda. Habang buong siglang sumisigaw, bumulusok si Moyong mula sa itaas gamit ang lahat ng natitirang lakas niya para sa kanyang huling pag-atake. Ngunit sa halip na matakot, humagalpak lamang ng tawa ang matanda. Tinawag niyang napakawalang muwang ni Moyong dahil inakala nitong matatalo niya ang matanda dahil lamang sa hindi ito nakakakita.
Naiinis dahil muling nabigo ang kanyang pag-atake, napalatak si Muiong at agad na naghanda para umatake muli. Samantala, nanatiling kalmado ang matanda habang umiinom ng kanyang alak. Madali niyang naiwasan ang bawat pag-ataking dumarating sa kanya. Lalo lamang nalito si Muiong. Hindi niya maintindihan kung paano nalalaman ng matanda ang direksyon ng bawat pag-atake kahit wala itong paningin. Pumasok pa sa isip niya na baka nagpapanggap lamang na bulag ang matanda. Ngunit agad niyang itinapon ang hinalang iyon. Wala namang dahilan ng matanda para linlanggan siya. Dahil dito, naisip ni Muiong na marahil ay gumagamit ang kanyang guro ng ibang pandama na mas matalas upang palitan ang kanyang paningin. Naalala ni Muiong kung paano nalaman ng matanda ang mga daanan na isinara niya gamit ang tinte kahit hindi naman niya direktang nakikita ang mga iyon. Lalo siyang nakumbinsi na may kakaiba sa paraan ng pakikipaglaban ng matanda. Itinuon ng binata ang kanyang atensyon sa mukha ng kalaban na nananatiling nakangiti ng may kumpiyansa habang nagpapatuloy ang labanan. Matapos pag-isipan ng mabuti, sa wakas ay nahanap ni Muiong ang sagot. Lumalabas na umaasa ang matanda sa kanyang napakatalas na pandinig habang nakikipaglaban. Matapos malaman iyon, agad na bumuo ng plano si Muiong. Nagpasya siyang gamitin ang teknik na karayom ng daloy ng hangin upang sorpresahin ang kanyang kalaban. Plano niyang likhain ang teknik ng hangin ng palihim upang wala itong lilikhaing ingay. Pagdating sa mismong sandali bago tumama ang pag-atake, sa kanya bigla ang paiigtingin ng daloy nito sa huling segundo. Sa ganitong paraan, umaasa siyang mababasag niya ang lalagyan sa isang tumpak na pag-atake nang hindi nabibigyan ng pagkakataong makaiwas ang matanda. Ngunit bago pa niya mailabas ang teknik, biglang nanlaki ang mga mata ni Muiong. May hindi inaasahang nangyari. Inalag ng matanda ang kanyang lalagyan habang nang-aasar at sinabing malapit nang maubos ang kanyang inumin. Pagod na si Muiong at naitanong niya nang may inis kung paano nagagawa ng matanda na perpektong maiwasan ang bawat pag-atake na para bang may mga mata ito sa likod ng ulo. Dahil sa sinabi niyang iyon, muli niyang naalala ang sarili niyang hinala. Nagsimula siyang mag-isip na baka hindi lamang pandinig ang ginagamit ng matanda. Marahil ay kaya nitong makita ang hugis at daloy ng bawat teknik ng sining ng pagpipinta na ginagamit ng kalaban. Hindi pa nauunawaan ni Muiong kung paano gumagana ang ganoong kakayahan. Ngunit habang lalo niya itong iniisip, lalo ring nagiging makatwiran ang kanyang hinala. Upang mapatunayan ang kanyang teorya, binalaan ni Muiong ang kalaban na hindi nito basta-bastang maiiwasan ang susunod niyang pag-atake tulad ng dati. Sinimulan niyang tipunin ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito, nagsimulang maglabas ng kumikislap na espiritual na liwanag ang hawak niyang brush. Ngunit bago pa niya matapos ang paghahanda, biglang may malakas na tumama sa kanyang noo. Bumagsak si Muiong sa lupa habang napapangiwi sa sakit. Muli niyang ipinagkomento ang kanyang pagkabigo. Samantala, ngumiti lamang ang matanda at nagtanong, "Iyon lang ba ang kakayahan mo?" Mahinahon niyang sinabi na walang natatanging talento si Muiong sa martial arts, pagkontrol ng internal energy, o maging sa mga teknik ng sining ng pagpipinta. Sinabihan din ng matanda si Muiong na huwag gamitin ang kanyang panahon ng paggaling bilang dahilan sa kanyang pagkatalo. Ipinaliwanag niyang tinulungan na niyang balansehin ang daloy ng enerhiya sa katawan ni Muiong. Dahil dito, dapat ay bumalik na sa pinakamagandang kondisyon ang katawan ng binata. Ngunit ayon sa kanya, iyon na ang kasalukuyang limitasyon ng kakayahan ni Muiong. Wala nang nagawa si Muiong kundi humiga ng walang lakas sa lupa. Ngunit hindi alam ng kanyang kalaban, dahan-daang gumagalaw ang isa niyang kamay sa gitna ng alikabok at lupa na para bang may hinahanap. Bigla siyang nakahanap ng isang bato. Agad niya itong dinampot at buong lakas na ibinato patungo sa matanda. Mabilis na lumipad ang bato at eksaktong tumama sa lalagyang hawak ng kanyang kalaban. Nagulat ang matanda dahil hindi niya inaasahan ang ganoong pag-atake. Kahit patuloy pa ring dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga sugat, napangiti ng kontento si Muiong. Buong sigla niyang sinabi na tama pala ang kanyang teorya. Ayon kay Muiong, nakikita lamang ng kanyang guro ang mga pag-ataking nililika gamit ang mga teknik ng sining ng pagpipinta. Napagtanto rin niya na lahat ng pag-ataking naiwasan ng matanda kanina ay mga teknik na nilikha gamit ang brush. Tahimik na pinakinggan ng matanda ang paliwanag na iyon. Nanatili ang bahagyang ngiti sa kanyang mukha dahil nagsisimula na siyang maging interesado sa konklusyong nabuo ni Muiong.
Dahil alam niyang may pagkakataon pa siyang manalo, agad na tumayo si Muiong. Nagpasya siyang ang tanging paraan para talunin ang matandang iyon ay ang makipaglaban ng malapitan. Walang pag-aatubili, agad na sumugod si Muiong. Ngunit mapanuyang ngumiti lamang ang veteranong mandirigma. Sinabi nitong muli na nagkamali na naman si Muiong sa kanyang naging conclusion. Sa tindi ng hampas, tumilapon pa atras ang katawan ng binata. Nahirapan siyang huminga matapos tamaan. Dumura siya ng laway na may halong dugo bago napaluhod habang tinitiis ang matinding sakit. Napailing ang matanda nang makita ang kalagayan niya. Sinabi nito, nagbasa ka lang ba ng mga libro sa aklatan ng Huang Clan nang hindi mo talaga nauunawaan ang mga dalubhasa sa martial painting? May pagmamalaking ipinaliwanag ng matanda na iilang tao lamang na nakarating sa antas ng kanyang lakas ang kayang gumamit ng isang maalamat na kakayahan na tinatawag na Mind's Eye. Aminado siyang bihira niyang gamitin ang kakayahang iyon dahil napakalaking dami ng enerhiya ang nauubos nito. Ngunit kapag na-activate na, hinahayaan siya ng Mind's Eye na makita ang higit pa sa mga ordinaryong martial painting technique. Nakikita rin niya ng malinaw ang bawat daloy ng internal energy na gumagalaw sa loob ng katawan ng isang tao habang nakikipaglaban ito. Matapos marinig ang paliwanag, sa wakas ay naunawaan na ni Muiong ang buong sitwasyon. Ngayon ay alam na niya kung paano nababasa ng matanda ang bawat kilos niya ng napakatumpak. Ibinunyag naman ng matanda na alam na rin niya ang plano ni Muiong. Alam niyang palihim na naghahanda ang binata ng isang sorpresang pag-atake para samantalahin ang kanyang kahinaan. Dahil dito, hiniling niya kay Muiong na sumuko na. Kung patuloy na pipilitin ng binata ang paggamit ng kanyang spiritual energy, maaaring magkaroon ng energy deviation sa kanyang katawan na posibleng ikamite niya agad. Kahit may dugong patuloy na tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig, matigas pa ring tumanggi si Muiong. Pabulong niyang sinabi na malinaw na niyang ipinahayag ang kanyang hangarin mula pa noong simula. Iginiit ni Muiong na patuloy siyang lalaban hanggang sa huli kahit kailangan pa niyang isugal ang sarili niyang buhay. Pagkasabi nito, agad niyang inactivate ang stone throw earring technique. Malalaking batong nabuo mula sa itim na tinta ang biglang sumabog mula sa lupa ng napakalakas. Ngunit nakatalo ng mataas sa ere ang matanda bago pa siya tamaan ng pag-atake. Habang nasa ere, napabuntong hininga siya at inamin na nauunawaan niya kung gaano katigas ang ulo ni Muiong. Ngunit muli niyang binalaan ng binata na maaari talaga itong mawalan ng buhay kung patuloy nitong pipilitin ang sarili. Binaliwala ni Muiong ang babala. Ngumiti lamang siya at muling naghanda para umatake. Dahil alam niyang maaaring ito na ang kanyang huling pagkakataong manalo, tinipon ni Muiong ang lahat ng natitira niyang lakas. Agad na naramdaman ng kanyang guro ang isang water element technique na nagmumula sa itaas. Hinala niya na sinusubukan ni Muiong gamitin ang sikat na waterfall strike technique. Kalma namang lumapag ang matanda sa ibabaw ng isang malaking bato. Ayon sa kanya, imposibleng tamaan siya ng isang atakeng napakadaling hulaan. Ilang sandali lamang ang lumipas bago bumagsak ng malakas sa lupa ang napakaraming itim na tinta. Kumalat ang mga patak ng tinta sa iba't ibang direksyon. Nagpasya ang matanda na tapusin na ang laban bago pa mas lumala ang mga sugat ni Muiong. Itinaas niya ang kanyang kalabasa upang inumin ang huling patak ng alak na natitira. Ngunit bigla siyang nagulat. Mula sa likod ng ulap na nabuo ng naunang pag-atake, nagsimulang tumubo ang ilang itim na sanga ng tinta. Mabilis na sumugod ang mga sanga at pinalibutan ang matanda mula sa iba't ibang direksyon bago pa siya makaiwas. Doon lamang niya napagtanto kung ano talaga ang nangyari. Ang mga patak ng tinta na nabuo dahil sa pagtama ng waterfall technique ay naging isang panibagong pag-atake. Samantala, nagsimula ng tumulo ang dugo mula sa ilong ni Muiong dahil sa labis niyang pagpipilit sa sarili. Ipinaliwanag ni Muiong na ang teknik na iyon ay isang orihinal na jurus na siya mismo ang lumikha noong nakaraan. Pagkatapos ay inactivate niya ang Fury Flow Branch Spear technique. Agad na humigpit ang mga sanga ng tinta at pinigilan ang katawan ng kanyang kalaban habang nakalutang ito sa ere. Patuloy na lumakas ang pressure ng pag-atake hanggang sa tuluyang madurog ang kalabasa na hawak ng matanda. Nabiyak ang kalabasa at kumalat sa iba't ibang direksyon ang lahat ng lamang alak nito. Nagsimula ng maunawaan ng matanda kung paano nilikha ni Muiong ang pag-atakeng iyon. Karaniwan, iisang simpleng konsepto lamang ang naisa sa katuparan ng isang painting.
Halimbawa, kapag gumuhit ang isang tao ng talon, ang magiging resulta lamang nito ay isang agos ng tubig. Ngunit iba ang ginawa ni Muiong. Pinagsama niya ang dalawang konsepto at ginamit ang natitirang enerhiya mula sa naunang teknik upang lumikha ng isang ganap na bagong pag-atake. Labis na humanga ang matanda sa tali nung ipinakita ni Muiong. Ang seryosong mukha nito ay napalitan ng malawak na ngiting puno ng pagmamalaki at paghanga. Sa kanyang isip, naisip niyang talagang baliw ang batang si Muiong. Ngunit kasabay nito, nagsimula rin niyang mapagtanto na maaaring tunay na pambihira ang binatang ito. Biglang napasigaw si Muiong sa matinding sakit bago bumagsak sa lupa. Agad na naging alerto ang matanda. Mula sa ulo ni Muiong ay nagsimulang sumambulat ang napakalakas na pulang enerhiya. Senyales iyon na dumaranas na talaga ang katawan ng binata ng matinding energy deviation. Agad na tumakbo ang matanda papunta sa kanya. Napailing siya habang nagrereklamo dahil patuloy pa ring pinilit ni Muiong ang kanyang katawan kahit ilang beses na siyang binalaan. Kailangan na niyang kumilos agad upang balansehin ang mapanganib na enerhiya bago nito tuluyang lumunin ang upper dantian ni Muiong. Agad na sinubukan ng matanda na magpadala ng sarili niyang enerhiya upang tulungang patatagin ang kondisyon ni Muiong. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, biglang lumitaw ang misteryosong itim na usok at bumalot sa kanilang dalawa. Unti-unting naglaho ang malay ng matanda. Pakiramdam niya ay may kung anong humihila sa kanya patungo sa isang walang hanggang kadiliman. Nang tuluyan niyang imulat ang kanyang mga mata, nasa isang ganap na hindi pamilyar na lugar na siya. Kadiliman at katahimikan lamang ang nakapaligid sa kanya. Litong-lito, nagtaka ang matanda kung saan siya dinala. Bago pa niya mahanap ang sagot, biglang lumitaw mula sa iba't ibang direksyon ang mga kadena na gawa sa itim na tinta. Agad na binalot ng mga kadena ang kanyang katawan ng napakalakas. Nagulat ang matanda nang mapagtanto niyang hindi lamang siya pinipigilan ng madilim na enerhiya, kundi sinisipsip din ito ang lahat ng kanyang internal energy. Sinubukan niyang lumaban at kumawala. Ngunit patuloy na lumilitaw ang malalaking guhit ng itim na tinta sa paligid at hinaharangan ang bawat kilos niya. Habang nagpupumilit siya, biglang naalala ng matanda ang nangyari noong nakaraang gabi. Habang natutulog si Muiong, naramdaman niyang pilit na hinihigop ng ulo ng binata ang kanyang vital energy. Mula sa alaalang iyon, sa wakas ay naunawaan ng matanda kung ano talaga ang nangyayari. Nadala siya sa loob ng upper dantian ni Muiong. Kahit nakagapos pa rin ng mga kadena ng itim na tinta, mariing pinagkayam ng matanda ang kanyang dalawang kamay. Sumumpa siyang hindi siya basta-basta matatalo ng ganoon kadali. Sa isang mabilis na galaw, inilabas ng matanda ang lahat ng kanyang lakas. Sa isang iglap, isa-isang nagkadurog-durog ang mga kadena ng tinta na gumagapos sa kanya. Matapos niyang makawala, huminga siya ng malalim. Napabuntong hininga ang matanda dahil nagsisimula ng maging nakakapagod at nakakainis ang sitwasyong ito. Ngunit sa likod ng kanyang mga reklamo, may napansin siyang isang bagay na lubhang kawili-wili. Ang upper dantian ng isang martial artist ay maaaring magpakita ng tunay na lakas, determinasyon, at pagkatao ng isang tao. Dahil dito, naging perpektong pagkakataon nito para muli niyang subukan si Muiong. Sa pagkakataong ito, nais niyang tiyakin kung tunay ng karapat-dapat maging estudyante niya ang binata. Muling itinuon ng matanda ang kanyang enerhiya. Nagsimulang magningning ang kulay rosas na liwanag sa paligid ng kanyang katawan habang naghahanda siyang siyasatin ang buong isipan ni Muiong. Hindi nagtagal ay nawala ang liwanag. Ngayon ay nakatayo ang matanda sa gitna ng makapal na hamog na pumupuno sa mental world ni Muiong. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinimulang pagmasdan ang panloob na mundong iyon. Ngunit hindi niya maitago ang pagkagulat sa kanyang nakita. Ang kalangitan sa loob ng mental world ni Muiong ay puno ng mga tinta na bagyong marahas na gumagalaw sa lahat ng direksyon. Walang kahit isang bahagi ng lugar na iyon ang tila payapa. Agad na napagpasyahan ng matandang mandirigma na ang energy deviation ay ginulo ang buong kamalayan ni Muiong. Kung hindi agad maaayos ang kalagayang iyon, maaaring tuluyang masira ang kamalayan ng binata. Gayunpaman, lalo lamang naging mausisa ang matanda. Nais niyang makita kung anong uri ng obra maestra ang lilito kapag nalutas ang lahat ng kaguluhang iyon. Para sa kanya, ang pambihirang teknik na nilikha ni Muiong ay maaari lamang lumitaw mula sa isang taong may napakapambihirang likas na imahinasyon. Habang lalong tumitibay ang kanyang determinasyon,
Inayos ng veteranong guro ang kanyang damit. Pagkatapos ay naghanda siyang harapin ang kaguluhang pumupuno sa mental world ni Muiong. Nakangiting puno ng kumpiyansa, pabirong sinabi ng matanda na oras na para magsagawa ng isang napakalaking paglilinis dito. Ipinaliwanag ng matanda na upang maisakatuparan sa totoong mundo ang isang konseptong nabuo sa isip, kailangan ng isang tao ng internal energy na nakaimbak sa lower dantian. Ngunit nang ikumpara niya ang dami ng enerhiyang iyon sa lawak ng mental world ni Muiong, nakakita siya ng isang malaking problema. Napakaliit pala ng enerhiyang nakaimbak sa lower dantian ng binata para suportahan ang napakalawak niyang mental world. Sa wakas ay naunawaan ng matanda na ang kakulangan sa enerhiya ang pangunahing dahilan ng energy deviation na nararanasan ni Muiong. Ipinaliwanag din ito kung bakit patuloy na sinusubukan ng isip ng binata na sumipsip ng kanyang vital energy. Nang mapagtanto ang kalagayang iyon, agad na pumwesto ang matanda para makipaglaban. Nagpasya siyang gamitin ang puwersang humihila sa enerhiya bilang paraan upang mailigtas ang buhay ni Muiong. Walang pag-aatubili, nagpakawala ang matanda ng napakalaking dami ng spiritual energy. Agad na kumalat ang mga alon ng liwanag sa buong mental world ni Muiong. Mabilis na gumalaw ang mapulang liwanag at narating ang bawat sulok ng kadiliman habang pilit nitong pinipigilan ang kaguluhang patuloy na lumalawak. Matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay nagawa ng matanda na iayon ang kanyang sarili sa kalooban at spiritual power ni Muiong. Napatawa pa siya ng bahagya habang ikinukumpara ang kaguluhan sa isip ng binata sa isang sanggol na patuloy na umiiyak dahil gusto ng gatas. Gayunpaman, nanatili siyang kumbinsido na kaya ng kanyang katawan na tiisin ang pressure na nagmumula sa mental world na iyon. Patuloy na pinalakas ng matanda ang daloy ng kanyang spiritual energy. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa iba't ibang energy node na magkakaugnay at gusot na gusot. Unti-unti niyang sinimulang paghiwa-hiwalayin ang mga pagkakabuhol upang maging mas maayos na daloy ng spiritual energy ang mga ito. Habang sinusuri ang unang energy node, nakita niya ang isang hugis na parang puno na may halong mga hiblang kahawig ng sapot ng gagamba. Gamit ang kanyang dalawang kamay, sinimulan ng matanda na hilahin at unti-unting kalagin ang pagkakabuhol na iyon. Kailangan niyang gawin ito ng napakaingat upang hindi masira ang kamalayan ni Muiong. Ngunit mas mahirap pala ang prosesong iyon kaysa sa inaasahan niya. Napilitan ng matanda na gamitin ang lahat ng kanyang karanasan sa pakikipaglaban upang makontrol ang daloy ng enerhiyang patuloy na gumagalaw ng walang direksyon. Nagsimulang bumalot sa kanyang katawan ng malamig na pawis nang mapagtanto niyang kahit pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdala sa kanya sa parehong kaguluhan. Nagsimula siyang pagdudahan ang paraang ginagamit niya. Naisip ng matanda kung tama ba ang pagkakasunod-sunod ng paghihiwalay sa mga energy node na ginagawa niya. Maging ang posibilidad na mas ligtas munang kalagin ang mas malalaki at mas komplikadong energy node ay sinimulan niyang isaalang-alang. Di nagtagal ay naisip niya ang isa pang energy node. Sa pagkakataong ito, ang hugis nito ay kahawig ng isang napakalaking hanay ng mga bundok na hinahampas ng dambuhalang mga alon. Ngunit nang subukan niya itong lapitan, agad na nakaranas ang katawan ng matanda ng napakalakas na pagtanggi mula sa enerhiya. Pakiramdam niya ay kumukulo ang kanyang dugo dahil sa matinding pressure. Napagtantong hindi rin gumagana ang pamamaraang iyon, nagpa siya ang matanda na huminto muna sandali. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim at sinubukang pakalmihin ang kanyang isip at katawan. Bilang isang mandirigmang may mahabang karanasan, agad siyang umupo sa tradisyonal na posisyon ng meditasyon upang patatagin ang kanyang paghinga. Dahil sa kanyang mahusay na pagpipigil sa sarili, unti-unting nagbago ang magulong tanawin sa kanyang paligid. Lumitaw sa kanyang harapan ang bughaw na kalangitan habang mahinahong gumagalaw ang mga ulap. Huminga ng malalim ang matanda upang alisin ang lahat ng kaguluhang pumupuno sa kanyang isip. Matapos makamit ang kinakailangang katahimikan, muli niyang inayos ang kanyang estratehiya. Doon niya sa wakas na pagtanto ang isang mahalagang bagay. Hindi pala ang laki o pagkakaayos ng mga teknik ang pangunahing problema na kinakaharap niya. Hindi rin ito tungkol sa kung gaano karaming enerhiya ang taglay ni Muiong. Dahil nasa loob siya ng mental world ng binata, nagsimulang maunawaan ng matanda na ang lahat ng sanhi at epekto na nagaganap sa lugar na ito ay tiyak na direktang konektado sa mismong may-ari nito.
Naalala ng matanda si Muyong nang maglaban sila sa kagubatan ilang panahon na ang nakalipas. Naaalala pa rin niya ang kumpiyansang ngiti ng binata nang ipaliwanag nitong nakagawa siya ng bagong teknik sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang magkaibang elemento. Dahil sa alaalang iyon, muling pinagmasdan ng matanda ang buong pagkakabuhol ng enerhiyang nasa kanyang harapan. Doon niya sa wakas nagsimulang maunawaan ang nakatagong loika sa likod ng kaguluhan ng enerhiyang iyon. Punong-puno ng sigla, nagpitik ng daliri ang matanda at sumigaw na sa wakas ay nahanap na niya ang sagot. Ngayon lamang niya napagtanto na ang pinakamalaking pagkakamali niya mula pa noong una ay ang pagtatangkang paghiwalayin ang konsepto ng puno at ng sapot ng gagamba. Pero ang dalawang ito ay iisang konsepto na hindi maaaring paghiwalayin. Ganoon din ang mga bundok at alon. Bahagi sila ng iisang kompletong ideya. Kaya sa tuwing sinusubukan niyang paghiwalayin ang mga bahaging iyon, lalo lamang nagkakagulo ang enerhiya sa mundo ng isipan ni Muyong at mas matindi ang pagtutol nito. Labis na nagulat ang matanda nang mapagtanto niyang nakalikha si Muyong ng 12-dosenang masalimuot na konsepto sa loob lamang ng sarili niyang isipan nang walang tulong ng kahit sino. Isang mapagmalaking ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Ngayon, lalo siyang nakumbinsi na hindi aksidente ang pambihirang talento ni Muyong. Para sa kanya, taglay ng binata ang isang pangunawa na maaaring magbago sa buong mundo ng martial arts. Dahil lalo siyang nasabik, hinamon ng matanda ang kaluluwa ni Muyong na ipakita ang lahat ng kakayahan nito. Pagkatapos, nagpakawala siya ng napakalaking bagyo ng enerhiya. Sa isang iglap, tuluyang naglaho ang bagyong enerhiya na dati ay nagngangalit sa buong mundo ng isipan. Ngayon, nakatayo na ang guro sa isang tahimik na lugar na malinis mula sa lahat ng kaguluhan. Habang sinusuri ang mundo ng isipan ni Muyong, nakita ng matanda ang isang malaking painting na lumulutang sa gitna ng mental space. Para sa kanya, marami pang kailangang paghusayin sa kakayahan ni Muyong sa pagpipinta. Gayunpaman, tunay na pambihira ang konseptong nalikha ng binata. Ang pinakanakagulat sa lahat ay mismong sa harap niya ay bumubuo si Muyong ng isang ganap na bagong martial painting technique. Ngumiti ang matanda nang mapagtanto niyang para kay Muyong, ang paglikha ng bagong bagay ay tila kasing dali lamang ng paghinga. Matapos makita ang ganoong talento, nagpasya siyang oras na para bumalik sa tunay na mundo. Nang bumalik ang kanyang kamalayan, nakahandusay pa rin si Muyong sa sahig ng kubo. Mahinahon at regular ang kanyang paghinga. Nagsimulang liwanagan ng sikat ng araw ang mga bundok sa paligid nila. Umalangaw din sa buong kagubatan ang huni ng mga ibon bilang tanda ng pagdating ng umaga. Dahan-daang iminulat ni Muyong ang kanyang mga mata. Hindi kalayuan sa kanya, tahimik na nakaupo ang matanda. Nalilito pa, tinanong ni Muyong kung matagal na bang gising ang matanda. Ngunit makalipas ang ilang sandali, naalala niya ang pagsusulit na kailangan niyang tapusin. Biglang nataranta si Muyong at nagsimulang hanapin ang kalabasang dapat niyang durugan. Samantala, nakaupo lamang ang kanyang guro sa ibabaw ng isang bato. Itinaas nito ang tali ng basag na kalabasa at casual na binati ang kanyang estudyante. Labis na natuwa si Muyong. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga kamao dahil hindi pa rin siya makapaniwalang nalampasan niya talaga ang pagsusulit. Ipinaliwanag ng matanda na kinikilala na niya ang pambihirang talento ni Muyong sa martial painting. Pagkarinig sa pagkilalang iyon, agad na napasigaw sa tuwa si Muyong. Sabik na sabik siyang nagtanong kung kailan magsisimula ang ikalawang pagsusulit. Naalala pa rin niya na minsang sinabi ng kanyang guro na kailangan din niyang patunayan ang kanyang tiyaga. Ngunit mahinahong sumagot ang matanda na nagsimula na pala ang ikalawang pagsusulit mula sa sandaling iyon. Lalong nalito si Muyong sa sagot na iyon. Ipinaliwanag ng kanyang guro na hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng pambihirang talento. Imposibleng mapunan ang napakalaking agwat sa lakas sa loob lamang ng isang taon kung gagamit pa rin siya ng karaniwang pamamaraan ng pagsasanay. Kaya simula ngayon, magsisimula na ang pagsusulit sa tiyaga ni Muyong. Matatapos lamang ang pagsusulit sa araw na magtagumpay si Muyong na talunin si Huang Hui, ang taong matagal na niyang kinamumuhian. Mariing nagbabala ang matanda na simula sa araw na iyon, bawat segundo ng buhay ni Muyong ay magiging bahagi ng isang mabigat at puno ng pagsubok na pagsusulit. Pagkatapos, matalim siyang tumingin kay Muyong at nagtanong, handa ba talaga si Muyong na tanggapin ang hamong iyon? Ilang sandali itong nanahimik habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin.
Matapos pag-isipang mabuti ang tanong, sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo at buong kumpiyansang sumagot na buong puso niyang tinatanggap ang hamon. Nasiyahan ang matanda sa kanyang sagot. Agad niyang ipinaliwanag ang unang hakbang na kailangan nilang gawin. Ayon sa kanya, simple lamang ang kanilang layunin, ang makakuha ng high-grade spiritual elixir. Masyado nang lumawak ang upper dantian ni Muiong, kaya kailangan ding punuin ng sapat na dami ng internal energy ang kanyang lower dantian upang mapanatili ang balanse. Kung gagamitin ang tradisyonal na cultivation method ng orthodox faction, maaaring abutin iyon ng buong buhay. Kaya bibilisan nila ang kanyang pag-unlad gamit ang isang espesyal na elixir. Naunawaan ni Muiong ang paliwanag. Tinanong niya kung saan nila mahahanap ang elixir na tinutukoy nito. Itinuro ng matanda ang isang malaking gusali. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa Pavilion of 10,000 Whispers na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Jong-ok, ang kanyang matagal ng kaibigan. Kung makikipagkita sila kay Jong-ok, malaki ang posibilidad na makakuha sila ng mahalagang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng elixir. Pagkatapos, sinabi ng matanda na aalis sila kinabukasan ng umaga. Sinabihan din niya si Muiong na ihanda agad ang kanyang mga gamit. Masiglang sumagot si Muiong. Pagkatapos nito, naglakad siya patungo sa isang maliit na ilog na hindi kalayuan sa kubo upang hugasan ang alikabok at pawis na naiwan sa kanyang katawan matapos ang matinding laban. Pagdampi ng malamig na tubig sa kanyang mukha, nakahinga ng maluwag si Muiong. Habang nililinis ang sarili, nagsimula siyang pag-isipan ang mga susunod na hakbang sa paglalakbay na kanyang tatahakin. Mahigpit na kinuyam ni Muiong ang kanyang kamao. Sa kanyang isip, sinabi niyang sa wakas ay nagawa na niyang gawin ang unang hakbang tungo sa pagiging mas malakas. Para sa kanya, ang pakikipagkita sa matanda ay isang malaking pagkakataon upang lumakas at maging isang tunay na mandirigma. Tiningnan niya ang refleksyon ng kanyang mukha sa ibabaw ng ilog. Naging seryoso ang kanyang tingin nang muli niyang maalala ang lahat ng pang-iinsultong natanggap niya noon. Nangako si Muiong na hindi na siya muling mamumuhay bilang isang mahinang duwag na walang kakayahang lumaban. Isinumpa rin niyang hindi na siya muling tatakas habang nakayuko kapag humaharap sa kawalang katarungan mula sa kanyang mga kaaway. Taglay ang panibagong determinasyon, kumuha si Muiong ng isang maliit na punyal mula sa kanyang mga gamit. Mahigpit niyang hinawakan ang mahaba niyang itim na buhok at naghanda itong gupitan bilang simbolo ng pagbabago at simulan ng isang bagong buhay. Samantala, malayo sa kinaroroonan ni Muiong, nagbago rin ang sitwasyon sa palasyo ng Hong Clan. Isang gwardya ang nag-uulat kay Huang Hui tungkol sa mga naganap. Pagkarinig sa ulat, nagtanong agad si Huang Hui nang may pagkagulat kung talagang wala na ang kanyang kaaway. May kumpiyansang sumagot ang gwardya na siguradong patay na si Muiong. Ayon sa kanya, nahulog ang binata mula sa isang napakataas na bangin na mahigit 60 metro ang taas. Unti-unting humarap si Huang Hui matapos kanina pa nakatalikod sa mga taong nasa silid. May matinding pagdududa niyang tinanong kung paano nakaligtas ang gwardya sa insidenteng iyon. Nang marinig ang tanong, agad na nanginig at pinagpawisan ng malamig ang gwardya. Hindi niya alam kung anong sagot ang dapat niyang ibigay sa kanyang Panginoon. Sa malamig na tono, sinabi ni Huang Hui na hanggat hindi niya nakikita mismo ang bangkay ng taksil na iyon, ituturing niyang buhay pa rin si Muiong. Naglakad siya patungo sa kanyang inukitang kahoy na trono. Makikita pa rin sa mukha niya ang kanyang pagkadismaya nang ibigay niya ang susunod na utos. Iniutos ni Huang Hui na maglagay ng bounty sa ulo ni Muiong. Bukod dito, kailangang ipamahagi sa buong Merm ang mga wanted poster ng binata. Samantala, malapit sa ilog, nakakalat pa rin sa lupa ang mga hibla ng mahabang buhok na katatapos lamang gupitan kasama ang dati nitong laso. Marahang hinaplos ni Muiong ang kanyang maikling buhok. Nararamdaman niya ang malaking pagbabagong naganap sa kanyang sarili matapos niyang iwan ang dati niyang anyo. Para siyang isang taong muling isinilang bilang isang malayang tao. Matatag na tumayo si Muiong sa tabi ng ilog. Mas matibay at mas marangal na ngayon ang kanyang tindig. Handa na siyang harapin ang anumang panganib na naghihintay sa kanyang hinaharap. Sa kabilang banda, buong galit na isinumpa ni Huang Hui na ang tumakas na wanted criminal ay hindi kailanman makakatakas sa walang awang parusang ipapataw ng Huang Clan. Kasabay nito, nakatayo ng buong tapang si Muiong sa tabi ng ilog sa bago niyang anyo. Matalim ang kanyang tingin at lalo pang tumatag ang kanyang determinasyon.
Dito tunay na nagsimula ang paglalakbay ni Muiong para sa paghihiganti.